Hindi ba ito ang si Xiao Fan na lumipat sa pamilya Shen? Tingnan mo, sanay ka na sa pagiging pabigat. Ano na? Ang baon natin. Nakakain mo pa ba? Ahahaha. Narinig ko ang panganay na babae ng pamilya Shen. Naku, iyon ay Ippe. Talagang maganda. Ay, anong pakiramdam matulog kasama niya? Ibahagi mo naman sa amin. Hahaha. Ibahagi mo naman. Narinig ko, hindi siya pinapahawak ni Binibining Shen. Ang isang lalaking naging katulad mo, talagang mahina pala. Ay, gusto mo bang turuan ka namin kung paano magturo ng babae? Hahaha. Sobra na yan. Oy, kahit ang asong kinakalabaw ay tumatalon. Ay naku, basura talaga ang basura. Nakadilat ka pa sa akin ha. Tumigil kayo. Pangit na babae. Sino ka ba? Kung matalino ka, umalis ka na. Xiao Fan, hintayin mo lang. Hintayin mo lang. Tara Hintayin mo na, lang, tara Dura. na. Tita, Xiao Fan, bilang panganay na direktang inapo ng pamilya Xiao, kahit naapi ka sa labas, hindi ka pa rin babalik? kahit gaano pa karaming kayamanan mayroon ng pamilya Xiao, wala na rin namang kinalaman sa akin iyon. Alam kong nagtatampo ka pa rin. Mali nga ang pagpapaalis sa iyo ng pamilya Xiao noon, pero ang tagal na noon, hindi pa ba nawawala ang galit mo? Tita, ngayon, ayoko munang pumunta kahit saan. Gusto ko lang makasama ang asawa ko. Ay, hindi talaga kita mapilit. Ikaw, maglaan ka ng oras para bisitahin ng tatay mo, alam mo ba? Ito, ipinaabot talaga sa akin ng tatay mo para ibigay sa iyo. Ang jade pendant ng pinuno ng pamilya Xiao at isang gold card bilang kabayaran. Kung may kailangan ka sa hinaharap, hanapin mo lang si Kalihim-Hi. Hello, asawa. Sige. Pupunta ako agad. Sige na. Kung gayon, ipahatid na lang kita kay Driver Liu. Binata, ang hotel na ito, ang Haojie Hotel, ay pag-aari din ng aming Xiao Group. Dito ko na ipaparada ang sasakyan. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa hotel. Nasa malapit lang ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo rin ako. Hello, asawa. Ha? Papunta na ako. Malapit na. Sige. Sige, aalis na ako. Tigil. Anong nangyari? Ito ang nangungunang high-end hotel sa Sucheng. Hindi lahat ay pwedeng pumasok dito. Hindi basta-basta na lang makakapasok ang sinuman. Nandito ako para sa pagtitipon ng asawa ko. Kaya papasukin mo ako. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ko? Ikaw na pulubi na mukhang walang pera, gusto mo pa rin pumasok sa hotel namin? Umalis ka at humanap ng lilim. Huwag kang manghamak ng tao. Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Tingnan mo ang sarili mo kung anong hitsura mo. Ang mga bisita sa hotel namin ay puro mayaman at may kapangyarihan. Ano ka ba? Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako. Teka, Bakit? Kung hindi ka pa aalis, maniwala ka't ipapabugbog ko ang mga binti mo. iyan ba ang profesionalismo mo bilang isang guwardiya? Iyan ba ang serbisyo ng Haojie Hotel? Mahirap pero mayabang pa rin. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Ito ang teritoryo ko, hindi mo ako kailangang turuan kung paano gawin ang trabaho ko. Uulitin ko, umalis ka. Uulitin ko rin, papasukin mo ako. Ang yabang mo naman. Sa buong katawan mo, wala kang ni 10 piso, gusto mo pa rin pumunta sa hotel namin para gumastos? May problema ka sa utak, magpagamot ka, huwag mong abalahin ang trabaho ko. Anong suot ko? Pakialam mo? Basta komportable ako, okay na. Sasabihin ko ulit sa'yo. Nasa pagtitipon ako ng asawa ko. Kung pinag-antay mo siya ng matagal, maniwala ka't baka mawalan ka ng trabaho. Wala nga akong asawa, ikaw na pulubi, may asawa. Huwag kang masyadong daldal, kung madaldal ka pa, baka sapakin kita. Teka, hindi mo ba talaga pinakikinggan ang sinasabi ko? Bitaw, Aba, lumalaban ka pa? Sa tingin ko, talagang gusto mong mamatay na. Akala ko ayaw mo nang mabuhay. maglakas loob ka pa bang ganyan sa akin magsalita? Hindi na, hindi na. Mahal ko. Ano ang ginagawa ninyo? Wala naman. Nakaranas lang ng kaunting problema. Ang pinakamagandang babae sa Su Province, si Shen Yunchu. Ang pulubing ito, talaga bang asawa? Sinabi ko sa'yo, umattend ako sa party ng asawa ko. Ayaw pa rin akong papasukin. Umalis na tayo.
Ang pulubing iyan ay nakapag-asawa ng pinakamagandang babae sa Sioux Province. Hindi talaga patas ang mundo. Ay, kaninong sasakyan ito? Bakit nakaparada sa harap ng hotel? Hindi ba sinabi ko na may class reunion ngayon? Bakit ganyan ang suot mo nang dumating ka? Ako, nagmamadali lang ako. Takot na maabala ka, kaya nagmamadali. Hindi na nakapagpalit. Baka mapahiya kita. Sige na, matatandang kaklase naman sila. Siguro hindi sila mag-iisip doon. Umalis na tayo. Halika! Ay naku, hindi ba ito ang ating campus belle? Si Shen Yunchu. Fair, long time no see. Itong nakadamit ng ganyan, parang manggagawa sa konstruksyon. Hindi kaya ito ang asawa mo? Ako ang asawa ni Yunchu. Ang pangalan ko ay Xiao Fan. Pasensya na, may germophobia kami. Ayaw naming hawakan ng maduduming bagay. Fair, wag kang sumobra. Sumobra na ito. Wala pa nga akong sinasabi. Teka, Yunchu, ipapakilala ko sa iyo ang aking mahal. Si Shui Haotian, ang panganay na binata ng pamilya Shui. Ay, Faye Air. Hindi pala nasayang ang pagpunta sa class reunion ngayon. Ang sikat na mahirap na manugang na lalaki ng pamilya Shen? Sa wakas ay nakita ko. Talaga nang tama ang kanilang sinasabi. Ngayon ko lang nakita. Totoo nga. Yunchu, hindi naman sinasabi ng matandang kaklase na ikaw. Bakit hindi mo ayusan ang sarili mong asawa? Damit niya, gulanit, pupunta sa reunion ng kaklase. Hindi ba nakakahiya? Nakakahiya kung gulanit ang suot? Sa tingin ko, may mga nakasuot ng disente, pero puro masamang salita ang lumalabas sa bibig, puro kahihiyan lang ang ginagawa. Shen Yunchu, kung aalagaan mo ang aso, itali mo, huwag mong pakawalan at mangagat. Mga dating kaklase naman tayo, hindi naman kailangan na ganito kahirap pakinggan ang mga salita mo, di ba? Ayaw mong pakinggan? Buti naman, dalhin mo ang inutil mong asawa at umalis. Huwag kang manggulo dito at ipahiya kami. Hindi inutil ang asawa ko. Isa lang siyang manggagawa sa bukid. Ano pa ba siya kundi inutil? Tama, ang kasintahan ko, si Shui Haotian, ay ang binata ng pamilyang Shui, ang magiging tagapagmana ng Shui Group. Guwapo, mayaman, at galing pa sa ibang bansa. Paano siya maihahambing sa asawa mong ganyan? Dumating ako dito para dumalo sa reunion ng kaklase, hindi para ipaghambing ang mga asawa namin. Asawa ko, umalis na tayo. Teka lang. Itong manggagawa sa bukid kanina, medyo naging bastos ang pananalita. Kung hahayaan ko lang kayong umalis ng ganoon, hindi ba masyadong madali? Ano ang gusto ninyong gawin? Kung ayaw mong disiplinahin, binibining Shen, ako ang didisiplina sa kanya. Ganito na lang, paluhurin itong manggagawa sa bukid para mag-sorry sa mga sinabi niya kanina. Ha? Pagkatapos ay papasukin ko kayo. May kapalit ang pagiging mayabang, payo ko sa inyo, huwag nyo nang labis-labisin. Hampi? Ako, ang binata ng pamilyang Shui, natatakot sa iyo? Ha? Ngayon na, lumuhod ka sa lupa at mag-sorry sa akin. Humingi ka ng tawad sa akin. Humingi ng tawad sa iyo? Sino ka para sabihan ako niyan? Huwag kang pahirapan, baka pagsisihan mo. Ha? Pinapaluhod kita ngayon. Dilaan ang sapatos ko, kundi sisirain kita. Ang sapatos ng boyfriend ko ay limited edition. Hindi ito makikita ng isang manggagawa. Tulad mo. Papalilad ka, karangalan mo na yan. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at dilaan mo ako. Ha? Karangalan mo na makadila ka? Ay. Shen Yunchu, anong ginagawa ng asawa mo? Kasalanan niya kung bakit siya mapanira. Anong gagawin mo? Hindi ba minamaliit mo ang mga manggagawa? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung paano magtrabaho ang mga manggagawa. Ang sampal na ito ay dahil sa kawalang galang mo sa asawa ko. Ang sampal na ito ay dahil sa pagmamayabang mo. Ang huling sampal ay dahil sa asawa mo, sa kawalang hiyaan niya. Naririnig mo ba? Haotian, kumusta ka? Maghintay ka lang. Ako, gustong-gusto kong gumanti ka agad. Kung may lakas ka, gantihan mo ako ngayon. Shen Yunchu, paano mo pinayagan ang asawa mo na gumawa ng karahasan sa harap ng lahat? Maghintay ka lang. Fair, umuwi muna tayo. Oh, Yunchu. Bakit huli ka na naman? Matagal na rin, class president. Ito ay reunion ng mga kaklase sa kolehiyo. Bakit may nakapasok na pulubi? Bigyan mo ng pera at paalisin na. Ako ang asawa ni Yunchu. Ako si Xiao Fan. Asawa ni Yunchu? Kuya Fei, naalala ko noong nag-aaral pa tayo. Naging mag-on kayo ni Yunchu, di ba? Marahil hindi mo pa alam. Si Yunchu ngayon, nagpakasal sa isang manggagawang bukid. May ganoong bagay? Haha, napakasama ng loob. Si Kuya Fei ay nagtatrabaho sa isang nangungunang pandaigdigang kumpanya, ang Xiao Group. Hiwalay na si Shen Yunchu. Si Kuya Fei ay isang binata na walang asawa. At ngayon, nagpakasal siya sa isang manggagawang bukid. Hahaha. Nakahanap ng isang construction worker. Hahaha. Ay, mahina lang. Hindi rin naman mahirap makapasok. Madali lang akong nakapasok. Sige na, umupo na kayong lahat. Ay, sabi ko, kayong lahat dito, naka-luxury car siguro kayong dumating, di ba? Ikaw na amoy construction worker. Baka naman sira-sirang bisikleta lang ang sinakyan mo papunta dito? Hindi ka karapat-dapat umupo dito.
Kung gayon, ang nagmamaneho ng Maybach, karapat-dapat bang umupo? Maybach? Anong sabi mo? Ikaw na amoy construction worker. Kahit magsumikap ka pa ng 10 buhay, hindi mo yan kayang bilhin. Kung ganoon siguro, kailangan kitang biguin ngayon. Sige na. Dumating tayo ngayon para sa reunion ng klase, hindi para sa paligsahan ng pagpapakitang gilas. Oo, construction worker ang asawa ko. Pero hindi nyo naman kailangan, ganyan kami hamakin, di ba? Kung hindi nyo kami gusto, aalis na lang kami. Mga kagalang-galang na bisita, istorbohin ko lang sandali. Kaninong may box sa ibaba, pakialis na lang po. Sa lahat ng nandito, ang kayang bumili ng Maybach. Di ba? Ay nako, Feige, ang galing mo. Gaano ka palang katagal nagtatrabaho sa Xiaoxi? May Maybach na? Anong Maybach? Hindi ako nagmamaneho ng Maybach. Hindi kay Feige. Sino naman kaya? Waiter, hindi ka ba nagkamali ng tanong sa silid? Patawad. Akin ang sasakyang yan. Sa'yo. Ay, milyon-milyon ang isang Maybach? Ikaw na construction worker? Anong Maybach ang imaneho mo? Nagsisinungaling ka. Ikaw naman gagawa. Paano ka nagmamaneho ng Maybach? Nagpapanggap ka lang ba? Waiter? Pakiparada ang sasakyan ko sa underground parking. Salamat. Ngayon, pwede na ba tayong umupo? Xiaofan, huwag kang gumawa ng gulo. Umalis ka na lang. Asawa ko. Ngayon, dapat kong ibalik ang ating dangal. Ano? Hindi kaya sa kanya talaga ang coaching yan? Cloud Chu, kayo ba sa pamilya Shen? Ngayon ay ganoon na kayaman? Para lang suportahan ng isang manggagawang asawa, nakabili na kayo ng Maybach? Kuya Fei, alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya Shen, hindi ba? Sa aming Su province, maraming mayayamang pamilya. Sila ang pinakawalang kwenta. Kung tatanungin ako, si Shen Yunchu ay nagkukunwari lang, nagpapanggap. Cloud Chu, akala mo ba, sa pagbili ng isang mamahaling kotse para sa isang walang kwentang manggagawa, matatago mo ang pagiging dukha niya? Tama. Huwag kayong sumobra. Si Xiaofan ang asawa ko. Hindi naman mali ang sinabi ko. Hindi ba siya sa construction site? Nagbubuhat ng bato at nagpupulot ng basura? Narinig ko sa iba. Araw-araw daw sa pamilya Shen. Naghahanda siya ng tsaa at tubig. Mas masahol pa sa aso. Kian Fei Air, tama? Nakalimutan mo na ba? Ang nangyari sa atin kanina sa lobby ng hotel? Ikaw, Ikaw na walang kwenta, naglakas loob ka pang banggitin yan. Oh, Haotian, anong nangyari? May problema kayo ng batang ito? Fei Jie. Itong si Shen Yunchu na manugang. Kanina lang sa lobby ng hotel, ay sinigawan ako. Pinagsabihan siya ng boyfriend ko na mag-sorry. Pero nambugbog pa siya. May ganoon ba? Yunchu? Mali ka roon. Ikaw na manggagawa? Paano mo ako sasawayin? Ikaw na manggagawa? Gago ka, nangahas pang sermonan ako. Yunchu, ang asong ito, dapat talaga ay nakatali sa bahay, hindi ba pwedeng palayain? Paano kung magwala ito at mangagat? Ano na lang ang mangyayari? Liu Fei, huwag kang maging masyadong sobra. Sila ang unang nang insulto sa amin. Kaya nagawang manakit si Xiaofan. Shen Yunchu, ano ang asawa mo? Hindi mo ba alam? Isang tambay na asong gala. Ano bang problema kung murahin ko? Kayo. Ay sige na, sige na. Yunchu, si Fair, nagbibiro lang naman. Ngayon ay reunion ng mga kaklase sa kolehiyo. Tsaka, noon, nagkaroon din naman tayo ng magandang samahan. Alang-alang sa magandang samahan natin noon, pakiusap, kumain at uminom ng masaya. Ha? Liu Fei, bitawan mo ang kamay ko. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Ang asong ito, dapat talagang itali ng maayos. Kuya Fei, ngayon ba ay may gusto ka pa rin kay Yunchu? Hindi ba? Kahit kasal na si Yunchu. Pero ngayon, tingnan mo. Maganda pa rin. Pinapayuhan kita? Naitago mo na ang marumi mong Hindi. Binabantaan mo ba ako? Yunchu, hindi ba't mali na ang asawa mo? Xiaofan, tama na. Huwag ka nang magsalita. asawa ko. Ako? Sige na, sige na. Alang-alang sa samahan namin ni Yunchu noon, kinalimutan ko na ang bagay na ito. Pero Yunchu, ang asawa mo, na sinaktan si Haotian, hindi ba't dapat ka pa rin mag-sorry sa kanya? Hindi ko akalain na nagkamali ang asawa ko sa nangyari kanina. Tungkol sa nangyari, sa tingin ko walang kasalanan ng asawa ko. Ay, Yunchu, ito ang mali mo. Sinaktan mo na? Ayaw mo pa mag-sorry? Hindi tama yan. Sapat na ba ang paghingi ng tawad? Gugustuhin kong nilalanghap niya ang alak na nasa sahig? Sa harap ko. Shue Haotian, huwag ka naman masyadong lumagpas sa limitasyon. Yunchu, ang asawa ko ang panganay na master ng pamilyang Shue. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa kanya? Humingi lang naman siya ng tawad. Anong masama doon? Dahil nagsalita na si Haotian, Yunchu, bakit hindi? Ang iyong asawa ang dumila sa alak hanggang malinis? Kayong mga abusado. Shen Yunchu, huwag mong ibaliwala ang pagiging mabait ko. Si Kuya Fei ngayon ay nasa Xiaoxi Group. Sa isang salita lang niya, maaari niyang gawing miserable ang pamilyang Shen ninyo sa lalawigan ng Su. Shen Yunchu, hindi mo naman siguro iiwan ang pamilyang Shen? Para sa walang kwentang yan, hindi ba? Ha? Dahil sa nakaraan nating samahan, Yunchu, basta't pasuko mo ang walang kwentang yan, paluhurin at humingi ng tawad, palalayain ko kayong pamilyang Shen.
Liu Fei, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Alam mo naman yun, Chu. Kahit na nakapagtapos na tayo, may nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Basta't paalisin mo ang Xiao Fan na yan sa pamilyang Shen ninyo. Palalayain ko siya at ang pamilyang Shen ninyo. Pakakawalan ko siya at pakakawalan ko rin ang pamilya ninyong Shen. Naiintindihan ko na. Ang reunion pala natin ngayon ay para lang pilitin si Yunchu, tama ba? Tama. Gusto ko talaga si Yunchu. Ano? Ikaw na trabahador. Karapat dapat ka ba kay Yunchu? Ay nako, payo ko sa iyo. Dilaan mo na agad yung alak sa sahig. Baka mainis si Kuya Fei. Hindi na lang pagdila ng alak ang mangyari. Katayuan? Posisyon? Hindi ba nakapasok ka lang sa Xiao Group? Maniniwala ka ba? Sa isang tawag ko lang, patatalsikin na kita doon? Sa panahong ito, talagang mas lalong walang kwentang lalaki, mas lalong nagpapakasipag, para lang sa kakarampot na pagpapahalaga sa sarili, nangangahas pang sabihin sa aking umalis ako sa Xiao Group? Bitaw? Sige, hindi ako humahawak ng basura. Hoy, sabi ko Xiaofan, may limitasyon ang pagmamayabang mo. Si Shen Yunchu ang campus beauty namin noon. Siya ay dalaga mula sa pamilyang Shen. Talagang hindi magkatugma ang katayuan ninyo. Alam mo ba? Kasama si Kuya Fei. Sila ang isang perpektong pares na nilikha ng langit. Ha. Kuya Fei, bilisan mo na at paalisin. Tung masamang to. Kasama siyang kumain. Talagang bumababa ang antas natin. Nangangahas ka pang paalisin ako? Ako muna ang magpapaalis sa iyo. Waiter. Sir, ano po ang kailangan ninyo? Itong trabahador na pulubi, paalisin mo. Hindi siya welcome sa aming silid. Hindi siya welcome sa aming silid. Si Xiao Fan ang asawa ko. Kung paalisin ninyo siya, hindi na rin ako sasama. Teka Yunchu. Para lang sa isang construction worker, sisirain mo ang relasyon mo kay Kuya Fei. Sa tingin mo ba worth it yan? Oo nga. Ang yabang nitong construction worker, nagbabanta pa na paalisin si Kuya Fei sa Xiao Group. Kasama ko sa isang silid ang ganyang tao. Kadiri talaga. Hindi ako makakakain. Sir, ang aming patakaran dito ay, ang customer ay hari, hindi ko po pwedeng paalisin ng Ginoo. Sir, ang inyong mamahaling sasakyan, na ipark ko na po sa underground parking. Ito po ang susi ninyo. Xiaofan, nahihiya lang ang waiter na paalisin ka. Dumidikit ka pa rin dito. Ha? Kung hindi kami welcome, hindi ko na rin tatanggapin ang pagkain ito. Tara na. Huminto ka. Ginagalit mo ako? Sa tingin mo ba makakaalis ka lang basta-basta? Gusto mo umalis? Pwede? Inumin mo muna itong alak. Liu Fei, dapat alam mo kung kailan ka hihinto, dapat alam mo kung kailan ka titigil. Naiintindihan mo ba? Ikaw na walang kuwentang construction worker. Tuturuan mo pa ako kung paano mabuhay? Nakakatawa. Nagmamalaki ka sa harap ko, binibigyan na kita ng respeto, di ba? Sige. Hello, Secretary He? Tanggalin mo agad si Liu Fei mula sa Xiao Group. Anong sinasabi niya? Ha. Sinusubukan niyang paalisin si Kuya Fei. Ikaw na walang kuwentang construction worker. Nagmamalaki ka pa rin? Ikaw na manggagawa ka. Nagpapanggap ka pa rin ha? Si Shen Yunchu, kung may asawa kang nagsasalita ng kung ano-ano, sa tingin ko hindi ka na dapat tawagin campus belle, kundi joke. Sige na. Huwag na lang tayong kumain nito. Halika na asawa ko. Sandali. Mrs. Ngayon, nakita ko na ang totoong ugali nila. Malinaw na sa akin. Ngayon, siguradong bibigyan ko sila ng leksyon. Walang kwentang asawang salat. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang Xiao Group ay isang nangungunang kumpanya sa buong mundo. Napakaraming elite ang gustong makapasok pero hindi kaya. Ikaw, basta tumawag ka lang, sasabihin mong magre-resign ako? Sino ka ba sa tingin mo? Boss ng grupo? Ay, kung siya ang boss ng grupo, tatawagin ko siyang lolo mismo dyan. Oo. Kung kaya mong sipain si Kuya Fei, ang basong alak na hawak niya, ako na ang iinom para sa iyo. Sige. Ang isa ay tatawag ng lolo, ang isa ay iinom ng alak na may laway. Sige, wala akong problema. Ay, mayabang ka pang magyabang ha? Kung gayon, kung hindi mo iyan matapos. Kung hindi niya magawa, kailangan niyang lumuhod at tawagin akong lola. Tapos gumapang palabas ng hotel. Xue Haotian, Kian Fair. Tama na. Si Xiao Fan ang asawa ko. Huwag kayong sobra-sobra. Mrs., hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Mamaya, hintayin mo lang ang magandang palabas. Ikaw. Sige, mamaya, hihintayin ko ang iyong pagtatanghal kung paano ka gumapang palabas ng hotel na parang aso. Ay, hindi malayong. Ang headline ng balita bukas ay ang asawang salat ng pamilya Shen na isang manggagawa, gumapang palabas ng hotel na parang aso. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ang lahat ng ginawa ninyo ay pagsisisihan ninyo. MF. Ikaw na manggagawa, hindi mo lang alam kung ang buto mo ay kasing tigas ng iyong dignidad. Matigas din ba ang mga buto mo tulad ng yabang mo? Xiao Fan, tigilan mo na. Maniwala ka, hindi aabot ng isang oras. Mawawala ng tuluyan si Liu Fei. Pero tama ka rin. Ang hindi nakakaalam, walang kasalanan. Baka hindi mo pa alam.
Ang tito ko ay manager sa Xiao Group at ang tatay ko, mas lalo pa, nagtatrabaho siya mismo sa tabi ng presidente ng Xiao Group. Ay nako, Feige, may ganyan ka palang koneksyon. Bakit hindi mo agad sinabi? Tapos ka na, Xiaofan. Ang tatay at tito ni Feije, parehong nagtatrabaho sa Xiao Group. Matibay ang kapit nila. Paano mo sila mapapaalis? Nagtatrabaho sa tabi ng presidente ng Xiao Group. Ang apelidong Liu na nasa tabi ng tita ko. Parang si Liu driver lang naman iyon. Hindi naman. Siya ba ang tatay ni Liu Fei? Oh, natatakot ka na? Pwede ka namang humingi ng tawad ng mas maaga. Ayon sa pustahan natin dati, lumuhod ka at magsubsob ng ulo. Kung malakas-lakas ang pagsubsob mo ng ulo, baka pag-isipan pa namin na palampasin ka. Presidente ng klase, hindi sinasadya ni Xiaofan. Yunchu, akala mo binibigyan pa kita ng galang? Huwag kang umasa dahil gusto ko ang mukha mo para paulit-ulit kang magmakaawa para sa inutil mong asawa. Isang manager at isang driver lang ni hindi ko sila pinapansin. Driver? Anong driver? Anong kalokohan yan? Ma'am, sagutin mo ang tawag. Xiao Fei, alam mo ba, na napasama ka ng malala. Tatanggalin ka ng kumpanya. Nagbibiro po ba kayo? Kayo po mismo ang manager ng departamento. Paano nyo hahayaan na tanggalin nila ako? Hello? Paano nila ako papayagang mag-resign? Hoy! Kuya Fly, anong nangyari? Xiaofan, ano bang ginawa mo? Paano akong matatanggal ng Xiao Corporation? Alam kong ito ang magiging kahihinatnan. Bakit pa sa umpisa? Kuya Fly, baka nagkamali lang? Ang proseso ng pagpapaalis sa Xiao Corporation ay napakakomplikado. Paano naman, isang tawag lang niya, tatanggalin ka na agad? Oo nga, Kuya Fly. Hindi ba manager ng Xiao Corporation ang tiyuhin mo? Paano ka naman basta-basta na lang matatanggal? Si Tito ang nagsabi sa akin. Sige na. Ngayon, oras na ba para tuparin ang pustahan at lumuhod sa akin? Xiaofan, huwag kang masyadong mayabang. Sasabihin ko sa iyo. Gusto mo kaming lumuhod sa iyo. Sa susunod mong buhay. Xiaofan, naglakas loob kang kalabanin kami? Pagsisisihan mo ito habang buhay. Uulitin ko, luluhod ka o hindi? Naglakas loob kang takutin ako? Tingnan mo kung hindi kita bubugin ngayon. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Impacta, sino ka ba? Liu Fei, bantayan mo yung masamang bibig mo. Xiaofan, nabaliw ka na ba? Gusto mo nang mamatay? Ikaw na walang kuwentang tao, naglakas loob kang magpakita sa harap ng pamangkin ko? Mga tao, dalhin niyo siya sa underground parking. Ano ang ginagawa nyo? Anong gagawin nyo? Ano ba? Naglakas loob kang hawakan ako? Hey, alam mo ba kung sino ako? Naglakas loob kang hawakan ako? Ikaw, sino ka ba talaga? Siya ang tiyahin ko. Ikaw, sino ka ba talaga? Siya ang aking tiya. Tia? Tama na. Ang Hoje Hotel na ito ay pag-aari ko. Ngayong hapunan, ako ang magbabayad para kay Xiaofan. Kapag nalaman ko pang binubuli niyo si Xiaofan, huwag niyo akong sisihin kung bilang tiya ay pagsamantalahan ko ang aking kapangyarihan. Shen Yunchu, ang pamilya Shenyo, may ganoon palang kamakapangyarihang kamag-anak? Oo nga Yunchu. Ang Hoje Hotel na ito ay ang pinakamagandang hotel sa aming probinsya ng Su. Kung magiging may-ari ka ng Hoje Hotel, gaano katindi dapat ang lakas ng may-ari nito? Hindi ba nasabi ko na kanina, siya ang tiya ni Xiaofan, walang kinalaman sa pamilya Shen. Pero Xiaofan, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kamag-anak? Hindi ko pa nasasabi sa iyo. Sige. Oras na para tuparin ang pusta. Ito, Xiaofan, hindi naman namin alam na may ganyan kang kamag-anak, di ba? Kung alam lang namin, paano kami mangangahas na kalabanin ka? tama. Sige. Kung ganoon, ang alak na ito, hindi nyo na rin kailangan inumin. Kayong dalawa, ngayon, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Kung hindi, alam nyo ang kahihinatnan. Lumuhod ngayon? Xiaofan, huwag mong isiping dahil mayaman ang kamag-anak mo ay matatakot na kami sa iyo. Hemp, babawi ako sa bandang huli. Pa, aba bakit ka nandito? Xiao Fei, anong nangyari sa mukha mo? Tay, binugbog ako. Sino ang naglakas loob na bugbugin ka ng ganyan? Ako ang bahala sa kanila para sa'yo. Ang asawa ng ex-girlfriend ko, isang construction worker na napangasawa. Tinanggal niya ako mula sa Xiao Group at binugbog pa ako ng ganito. Ano? Naglakas loob siyang bugbugin ka sa Houje Hotel na pagmamayari ng Xiao Group? Opo, Ang taong ganyan kalakas ang loob. Maghintay ka. Hahanapin ko si General Manager Xiao para tulungan ka. sige po. Hintayin mo. Hahanapin ko si Xiao Zong para ipagtanggol ka. Sige. Xiao Zong? Ayos. Hahatid na po kita pabalik sa kumpanya. Xiao Fei, may gagawin ako dito. Kailangan kong bumalik sa kumpanya. Ikaw na ang magbantay ng Maybach.
Ito ang duplicate na susi. Sige, Kapag nakabalik na ako, gantihan kita. sige. Ang tatay ko ay nagmamaneho ng ganito kayabang na kotse, pero hindi niya kailanman sinasabi sa akin ang tungkol kay Xiaozong. Hindi ko talaga alam kung anong itsura ng alamat na si Xiaozong. Xiao Fan, sabi ng waiter kanina, ipinark mo raw ang mamahaling kotse mo sa underground parking. Dapat mong ipakita sa amin. Kotse lang yan, hindi ganoon kamahal. Hindi ba mahal ang Maybach? Oo nga, may tiyahin kang ganoon. Normal lang na may mamahaling kotse ka. Ay, nakakalungkot, hindi mo naman kotse yan. Ay, hindi ba si Kuya Fei yan? Xiao Fan? Sakto lang na iniwan ng tatay ko ang mamahaling kotse. Ngayon, pipigilan ko ang kayabangan niya. Ngayon kailangan kong bawasan ang yabang niya. Liu Fei, anong ginagawa mo rito? Hinihintay mong tuparin ang taya mo at humingi ng tawad sa akin, tama? Narito ako, para siyempre maghiganti sa iyo. Maghiganti? Paano ka maghihiganti sa akin? Xiao Fan, huwag mong isiping dahil lang sa nakahanap ka ng isang cheap na babae at ilang bodyguard ang bumugbog sa akin ay matatakot na ako sa iyo. Kuya Fei, hindi lang tiyahin ni Xiao Fan ang babaeng iyon. Siya rin ang may-ari ng Haoje Hotel. Tiyahin? May-ari ng Haoji Hotel? Baka naman niloloko lang kayo niya? Kuya Fei, anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na, ang tatay ko ay nagtatrabaho malapit sa CEO ng Xiao Group. Siya mismo ang nagsabi sa akin ang Haoji Hotel ay pag-aari ng Xiao Group. Naku po, ang Haoje Hotel pala ay pag-aari ng Xiao Group. Oo, alam ko na. Paano naman magiging may-ari ng Haoji Hotel ang babaeng iyon? Tanging ang Xiao Group lang natin na isang malaking kumpanya ang maaring maging may-ari o shareholder ng Haoje Hotel. Xiao Fan, muntik na kaming maloko mo. Hindi, basta sinabi niya lang, naniniwala na kayo? Kung ang babaeng iyon ay may-ari ng Haoje Hotel, mapupunta ka ba sa pagiging kargador sa construction site? Magiging manugang ka ba sa pamilya Shen? May punto ka. Baka naman ang babaeng iyon ay inupahan lang ni Shen Yunchu para tulungan ka. Kian Feier, huwag kang magsinungaling. Nagsisinungaling ako? Ikaw na asawa ni Xiao Fan. Paano mo hindi alam na may tiyahin siyang mayaman? Ako, Xiao Fan, naglakas loob kang umupa ng tao para manggulo. Hintayin mo lang ang kamatayan mo. Liu Fei, hindi ka talaga makapaniwala hanggat hindi mo nakikita ang patay. Mukhang kanina ay masyadong mahina ang tiya ko sa iyo, tama? Oh, anong tiya? Isang matandang babae lang? Talaga bang akala niya may pinanghahawakan siya? Iniisip mong mahina ako dahil hindi ako gumaganti, tama? Oo nga, baka pati ang tungkol sa mamahaling kotse kanina ay kasinungalingan lang para lokohin ako. Sa tingin ko rin. Xiao Fan, hindi ba sabi mo may mamahaling kotse ka? Tingnan mo. Ito ang kotse ko. Fei Ge, Maybach ito. Hindi ka siguro nagbibiro, tama? Oo nga, Feige, sa'yo ba talaga ang kotseng ito? Siyempre. Liu Fei, sigurado ka bang sa iyo ang kotseng ito? Ngayon, papakita ko sa iyo. Oh, ano? Ngayon alam mo na ang agwat sa pagitan natin, hindi ba? Wow, Feige, sa'yo nga pala talaga ang kotseng ito. Sabi ko na nga ba maganda ang kalagayan ni Feige? Tunay na Fei Ge? Lalabas lang ay mamahaling kotse na agad ang gagamitin kumpara sa ibang tao, parang langit at lupa. Kung ikukumpara sa ibang tao, malayo ang agwat. naaalala ko, itong sasakyan ay remote control ang pagbukas ng pinto, hindi ba? Bakit ang Maybach ay may susian para buksan ang pinto? Ano ang alam mo? May Maybach ba kayo sa bahay ninyo? Ganyan talaga ang Maybach nila. Aba, Fefe? Hindi tama ang sinabi mo. Bakit naman wala silang Maybach? Si Shen Yunchu, yung dating asawa niya, hindi ba mayroon siyang isa? Oo nga, hindi ba mayroon din kayong Maybach? Ipakita nyo nga sa amin. Ilalabas niyo at ipakita. Kayo talagang dalawa, napakahusay ninyo sa pagpapalit ng mukha. Huwag kang magpakasalbahe dito. Kung kabayo o asno ka, dapat mong ilabas ang luxury car para ipagyabang. Ha? Tama. Maliban sa malaking salita, ano pa ang kaya mong gawin? Kailan ko sinabing nagpapanggap ako? Itong sasakyang nasa tabi ninyo ay akin. Xiao Fan, ano ang sinasabi mo? Ako na ang nagbukas ng pinto ng kotse. Sinasabi mong kotse mo yan? Xiao Fan, baliw ka ba o tanga? Kahit nagsisinungaling nang nakabukas ang mata, dapat tingnan mo muna ang sitwasyon, hindi ba? Aba, sa tingin ko, baliw lang talaga siya. Kuya Fei! Aba, sa tingin ko, siya ay baliw lamang. Kuya Fei, dapat tayong mag-ingat. Dahil kayang-kaya niyang umarkila ng tao para saktan ka, posibleng agawin niya ang ating susi sa susunod na segundo. Humph, Xiao Fan, akin ang kotse na ito. Walang saysay kung agawin mo ang susi. Kailan ko sinabing aagawin ko ang susi mo? Paulit-ulit mong sinasabi na sa iyo ang kotse na ito? Mabuti, tingnan mo. Ano ito? Kumuha lang ng sirang laro ang susi at sasabihin mo nang sa iyo ang kotse na ito. Shen Yunchu, pinapayagan mo ba talaga ang bobo mong asawa na magwala rito?
Xiaofan, huwag kang gumawa ng eksena. Bakit hindi ko alam na may mamahalin kang kotse? Hindi pa matagal. Aba, nagsisinungaling ka nang walang preno. Hindi ba't nagbubuhat ka lang ng brick sa construction site hindi pa matagal? Anong klaseng mamahaling kotse ang bibilhin mo? Oo nga, kahit si Kuya Faye namin ay may susi. Ikaw naman ay nagsasalita ng walang katotohanan na sa iyo ang kotse. Iyon ay duplicate na susi. Duplicate na susi? Anong pinagsasasabi mo? Paano naman gagamit si Kuya Faye namin ng duplicate na susi? Hindi ako naniniwala. Tama ang sinabi ng asawa ko kanina. Ang mga mamahaling kotse ay karaniwang may remote key. Ang duplicate na susi lang ang isinasaksak. Karaniwan, remote na susi ang gamit ng mga mamahaling kotse. Tanging ang reserbang susi lang ang kailangang isalpak sa butas. Parang totoo pa ang sinasabi mo. Sige, kung ayaw ninyong maniwala, ngayong araw ipapakita ko sa inyo. Imposible. Oh, kailangan pa ba ng ebidensya? Gusto mo bang ipasyal kita? Imposible. Ang hawak ni Xiaofan ay malinaw na. Laruan. Paano magiging totoo yon? Kuya Faye, hindi kaya kay Xiaofan talaga ang kotse na ito? Imposible, Xiaofan. Paano mabubuksan ng susi mo ang kotse na ito? Mahal, ano ba talaga ang nangyayari? Mahal, sumakay ka. Ipapasyal kita. Xiaofan, bumaba ka riyan sa kotse. Ano? Nabuking na ang kasinungalingan mo? O napahiya ka kaya nagagalit ka? Ikaw? Ni hindi mo nga alam kung kaninong kotse ito. Kanino? Kuya Faye, anong ibig sabihin yan? Hindi ba sa iyo ang kotse na ito? Kanino? Kuya Faye, anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito ang kotse mo? Ito ang kotse ng CEO ng Xiao Group. Bakit nakaparada dito ang kotse ng CEO ng Xiao Group? Oo nga. Dahil, Tama na. Ako na ang magpapaliwanag para sa iyo. Dahil ang kanyang ama ay nagmamaneho lang sa tabi ng CEO ng Xiao Group. Isang driver lang. hindi, nagsisinungaling ka. Sabi mo nang paulit-ulit na ang iyong ama ay nagtatrabaho sa tabi ng CEO ng Xiao Group. Ngunit sa pagkakaalam ko, isa lang ang driver na nagngangalang Liu sa tabi ni CEO Xiao. Wala nang iba. Xiaofan, totoo bang sinasabi mo? Si Kuya Faye ay anak lang ng driver? Oo. Huwag kang makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Ito, akin itong kotse. Itong susi. Ninanakaw niya ito. Ninanakaw? Oo, itong susi ng kotse ay akin talaga. Ngunit noong nakaraang araw nang pumunta ako sa construction site, hindi ko sinasadyang nawala ito. Siguradong noong oras na iyon niya ito napulot. Gusto mo bang malaman kung ano ang sinasabi mo? Kailangan ng ebidensya kapag nagsasalita ang leader ng klase. Si Xiaofan ay nasa construction site namin sa pamilya Shen nitong mga nakaraang araw. Kailan ka pa pumunta sa construction site? Iyon, 3 araw na ang nakalipas. 3 araw na ang nakalipas ay pumunta ako sa construction site para hanapin ka. Ngunit hindi kita nakita kaya umalis na ako. Nagsisinungaling ka. 3 araw na ang nakalipas ay nasa construction site ako. 3 araw na ang nakalipas. 3 araw na ang nakalipas nang puntahan kita sa construction site. Pero hindi kita nakita kaya umalis na ako. Nagsisinungaling ka. Nasa construction site ako 3 araw na ang nakalipas. Kung gayon ay nagkasalisi lang tayo. Sinasabi mong magnanakaw ako? Nasaan ang ebidensya? Ano pa ba ang kailangan kong patunayan? Ang mga babae sa pribadong silid at ang mga bodyguard, siguradong inupahan mong artista. Kaya mong gawin ito. Bakit hindi mo kayang nakawin ang susi ng kotse? Kuya Faye, ang kotseng ito ay iyo ba talaga? O sa CEO ng Xiao Group? Nagkamali ako kanina. Sa akin ang kotseng ito. Xiaofan, sinabi na ni Kuya Faye, baka ninakaw mo nga ang susi ng kotse. Pinaniniwalaan niyo pa rin siya? Bago pa man ito, hindi rin narinig ni Shen Yunchu na mayroon kang mayamang tiyahin? Sabi pa ay may-ari ng Hauji Hotel. Ang kanyang mga sinasabi ay puno ng butas, hindi natin siya pwedeng paniwalaan. Tama. Kung gayon, nagkakaunawaan na ang lahat. Kaya pala kayabang-yabang mo noong pumasok ka sa pribadong silid, iyon pala ay dahil ninakaw mo ang susi ng mamahaling kotse ni Kuya Faye. Xiaofan, dalian mo at ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Kung hindi, malilintikan ka. Kinuha mo ang susi niya, ibalik mo na sa kanya. Kanina ay nang ahas ka pang utusan kaming mag-boyfriend, naluhuran ka sa pribadong silid. Ang pagbabalik lang ng susi ay hindi sapat. Dapat lumuhod ka sa amin. Dapat lumuhod siya. Yunchu, ang asawa mo ay nagsinungaling at ayaw pang umamin sa kanyang kasalanan. Iyan ang ugali ng manugang ng pamilya Shen. Naniniwala ako sa asawa ko, hindi siya magsisinungaling. Ang huhusay niyo namang mag-imbento ng mga kasinungalingan. Naniniwala ako na ang asawa ko ay hindi kailanman magsisinungaling. Napakagaling niyong gumawa ng mga kasinungalingan. Huwag kang magpakatigas, ibigay mo sa akin ang susi. Kung hindi, ipapaaresto kita. Xiaofan, dali, ibalik mo na ang susi kay Kuya Faye. Kung hindi, ipagbibigay alam namin ito sa pulis. Sige, bahala ka. O kaya, ako na lang ang magreklamo sa pulis.
Hindi ba talaga parang baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig ka? Shen Yunchu, ang asawa mo ay talagang koleksyon ng manloloko, bobo, at walang hiya, ah? Pinapayuhan kitang maging maingat sa iyong sinasabi. Ano, maghahanap ka ng artista para saktan ako? Sinasabi ko sa iyo, ako, si Shue Haotian, ay pinanganak na matapang. Ang inyong tinatawag na Kuya Fei ay anak lamang ng isang driver. Hindi ba kayo naniniwala na mayroon akong ibang pagkakakilanlan? Anong klaseng pagkakakilanlan ang mayroon ka? Dukha, walang kwenta, palamunin, obrero, walang pinag-aralan. Kung marinig ko pa ulit ang isang linya na inuuri mo ang aking asawa, hindi na lang isang sampal ang mangyayari. Shen Yunchu, naglakas loob kang saktan ako. Sinaktan kita. Bakit? Pipili pa ba ako ng araw? Haotian, tignan mo, ganoon na lang ang pang-aapi niya sa akin. Shen Yunchu, sinasabi ko sa iyo, huwag kang magsisisi. Hoy! Tay, inaapi kami ng pamilya Shen. Sinaktan ako at si Fayer. Pinapaluhod pa kami at pinapahalik sa paa. Sinaktan mo ako at si Fayer. Pinapaluhod niyo kami at pinapahingi ng tawad. Mamaya, susuklian namin sila. Sige. Xiaofan. Shen Yunchu, hintayin niyo ako. Sabi ng tatay ko, ngayon ay parurusahan namin ang pamilya Shen. Xiaofan, kasalanan mo ang lahat ng nangyari sa pamilya Shen ngayon. Huwag mong isipin na ang pamilya Xue lang ang kalaban. Hindi rin kita palalampasin. Hoy, tatay, may nagnakaw ng susi ng kotse namin. Ay, aba, lahat kayo nagpapatawag na ng kasama, di ba? Xiaofan, maghanda ka sa kamatayan mo. At ikaw, Shen Yunchu, ang isang magandang reunion ng mga kaklase. Anong ginawa mo dito? Kasalanan mo lahat yan. Kasalanan ko? Hindi ba kayo ang patuloy na nangiinis? Laging hinahamak kami kaya kami lumalaban? Oo, hindi kami kasing yaman ng pamilya Shen, pero hindi rin kami madaling apihin. Mahusay. Asawa ko. Magdiwang kayong mag-asawa. Titingnan ko kung makangiti pa kayo mamaya. Kayong mag-asawa. Magpakasaya lang kayo. Tignan ko kung makangiti pa kayo mamaya. Xiaofan, ang tatay ko ay sa Xiaoxi Group, ang kanang kamay ng presidente. Paano mo ako gaganituhin? Siguradong hindi ka palalampasin ng tatay ko. At ikaw, Shen Yunchu, ganoon mo depensahan ang manugang na walang silbi. Pagdating ng panahon, sa isang salita lang ng tatay ko, hindi na kayo tanggap ng buong Xiaoxi Group, kayong Shen family. Ano ngayon? Asawa ko si Xiaofan. Hanggat nandito ako, huwag niyo siyang asahan na mapahiya niyo. Mahal, ang galing mo, pero huwag kang mag-alala. Walang makakaligtas sa mga nang-aapi sa'yo. Ang laki ng bibig mo. Pakita mo nga kung anong kaya mo. Kayo lang marunong magpatawag ng tao, di ba? Hello, Secretary He. Alisin mo agad ang Shue family sa Su Province at tawagin mo si Driver Liu sa basement para makita ako. Gusto mo pang paalisin ang Shue family? Nangarap ka lang. Xiaofan, ang galing mo talagang gumawa ng kalokohan. Ano mang kasinungalingan, madali mong masabi. Hinangaan kita, Kuya Fei, di ba? Sinabi ni Xiaofan dati na driver lang ang tatay ko? Paano niya nalaman? May iba pa ba siyang pagkakakilanlan? Kuya Fei, bakit ka tulala? Naniniwala ka ba sa kalokohan ni Xiaofan? Fei Je, anong iniisip mo? Baka naman naniwala ka sa mga kalokohan ni Xiaofan, ha? Pwede mong lokohin ang iba, pero ako hindi mo maloloko. Sasabihin ko sa'yo, kami, ang pamilya Shue. Hello? Sir, ang order natin sa pamilya Xiao ay ni Hold. Ha? Sir, ang pinakamalaking proyekto ng ating grupo ay hindi natuloy. Anak, saan ka na naman nagpunta? Ang pamilya Xue namin ay nalugi dahil sa'yo. Tatay? Bakit nangyari ito? Haotian, anong nangyari sa'yo? Ito, tapos na talaga. Anong nangyari? Ang pamilya Shue namin ay inalis sa lalawigan ng Su. Ngayon lahat ng ari-arian ng pamilya Shue ay nagdeklara ng pagkalugi. Tapos na talaga ang pamilya Shue. Paano nangyari yon? Hindi ba ang pamilya niyo ang pinakamalaking pamilya sa lalawigan ng Su? Tuluyan ng nalugi ang pamilya Shue. Paano nangyari yan? Hindi ba ang pamilya Shue ninyo ang pinakamalaking pamilya sa lalawigan ng Su?
Ha? Babae. Lahat ito kasalanan mo. Sa pagdalo mo sa reunion ng klase? Kung hindi, paano mangyayari ang trahedyang ito sa pamilya Shue namin? Bakit mo ako sinasaktan? Anong kinalaman ko dyan? Babae. Hiwalay na tayo. Hautian! Hautian! Shen Yunchu, si Shue Hautian. Pamilya Shue nila ay tinanggal. Talaga bang ikaw ang gumawa nito? Shen Yunchu, totoong tanga ka ba o nagtatanga-tangahan lang? Paano magagawa ng isang manggagawa sa konstruksyon ang bagay na ito? Liu Fei, ano ang karapatan mong magsalita? Xiao Fan, huwag kang maging mayabang. Matagal ko nang narinig na may problema sa pinansyal ang pamilya Shue, kaya ako dumalo sa reunion ng klase ngayon para humingi sila ng tulong sa akin. Ngayon hindi kaya nabigla ka lang at nagkataon? Ganoon pala. Huwag kang masyadong magsaya agad. Kahit wala ang pamilya Shue, kaya pa rin kitang harapin. Mukhang sa sitwasyon ng pamilya Xue, wala ka pa rin natutunan kahit kaunti. Natutunan? Ako ang unang magtuturo sa iyo. Tigil. Turuan. Turuan muna kita ng leksyon. Tigilan mo. Liu Fei, baliw ka na ba? Pa, bakit ngayon ka lang dumating? Kung mas matagal pa akong dumating, hindi mo ba sisirain ang lahat? Pa, ano ang sinasabi mo? Tatanungin kita, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Siyempre alam ko pa. Sasabihin ko sa iyo, ang mga nanakit sa akin dati, sila mag-asawa iyon. Ninakaw pa niya ang susi ng Maybach. Nakatayo ako sa harap mo, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hindi ako nagsisinungaling ha. Tingnan mo, hawak pa rin niya ang susi. Gusto mo ba akong patayin sa inis? Xiao Fan, ano ba talaga ang nangyayari? Yunchu, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Mr. Leo, ito ba ang iyong mabuting anak na pinalaki mo? Ikinagagalit ko. Kulang ako sa pagtuturo. Iuuwi ko siya ngayon at tuturuan ng maayos. Pa, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Siya ay isang manugang lamang sa pamilya Shen, isang construction worker. Pa, bakit mo ako sinasaktan? Hindi ba sinabi mong ipaghihiganti mo ako? Sinasaktan ko lang ang tulad mong hindi marunong tumanaw at hindi nakakakilala sa mga may-ari. Umuwi ka. Hahayaan mo lang siyang umalis? Hindi ba masyado namang madali para sa kanya? Hayaan mo na lang siyang umalis. Hindi ba masyado namang madali para sa kanya iyon? Kung paano ninyo siya parurusahan, susundin ko. Tay, hindi ko inakala nakakampi ka pa. Tinutulungan mo ang iba kaysa sarili mong anak. Bago ka pa dumating, napaka-arogante niya. Hindi lang puro sigaw ng away o patayan, pinapaluhod pa niya ako at magmakaawa. Paano mo babayaran ang utang na loob na ito? Lumuhod ka. Tay, ano po ang sinasabi ninyo? Lumuhod ka sa harapan niya. Magmakaawa ka. Magmakaawa ako? Bakit ko siya pagmamakaawaan? Hindi ako magmamakaawa. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, luluhod ka ba o hindi? Hindi. Kung hindi ka luluhod, tatalikuran na kita bilang anak. Tay. Sige, luluhod ako. Sige na, luluhod na lang ako, hindi ba? Xiao Fan, ang kahihiyang ito, balang araw, ay ibabalik ko sa iyo ng doble. Humihingi ka ng tawad. Xiao Fan, Shen Yunchu, patawad, ako ang nagkamali. Sige, ganyan ang dapat. Xiao Fan, patawarin mo ako, Shen Yunchu, ako ang mali. Ayos. Pero pakinggan mo ako. Pinakawalan kita ngayon dahil sa paggalang ko kay Driver Liu. Hindi na ako magtatago ng sama ng loob. Wala nang susunod na pagkakataon. Sa pamamaraan ng pamilya Xiao namin, alam na alam mo. Bumalik ka sa loob at mag-isip-isip. Xiao Fan, pwede mo na ba akong sabihan kung ano ang nangyayari dito? Simple lang. Yung babae sa private room kanina ay tita ko nga. At itong si Driver Liu ay personal driver ng tita ko. Kaya kung ganoon, ang may back na ito ay sa iyo nga. Ay, sa tita ko talaga to. Hiniram ko lang. Sige. Teka, sa mga susunod na araw, mag-host ang probinsya ng Su ng isang business banquet at ako at ang representative ng Tang Group ay doon mag-uusap para sa kooperasyon. Sige, ibibiyahe ko ang kotse na ito para mapaganda ang imahe mo. Sa lawahan. Tara, lakad na tayo. Xiao Fan, ang mga dumalo sa banquet ngayon ay mayaman at makapangyarihan at darating din si Secretary He ng Xiao Group, kaya huwag kang magpagala-gala.
Sige, susundin ko ang asawa ko, pero ito ang unang beses kong sumama sa isang business banquet. Huwag kang mag-alala. Itanong mo lang sa akin kung may hindi ka naiintindihan. Huwag kang mag-alala. Tanungin mo lang ako kung may hindi ka maintindihan. Ginang Shen, matagal na tayong hindi nagkita ah. Tang Tingting, bakit ka nandito? Narinig kong makikipag-ugnayan ka sa negosyo. Malaki ang hirap ko para lang mapalitan ng ako ang manager. Ito ay... Sino siya? Magsalita ka lang. Huwag kang mangungulit. Binibining Tang, huwag ganyan. Magsiselos ang asawa ko. Asawa? Shen Yunchu. Ito ba ang manggagawang bukid na pumasok sa pamilyang Shen ninyo? Talaga, nang magpalit siya ng damit, hindi na nga siya makikilala. Nandito kami para makipagnegosasyon sa pamilyang Tang ninyo, hindi para makipagchismisan. Shen Yunchu, dati tayong magkaibigan, masama bang magkwentuhan tungkol sa nakaraan? Wala na tayong pag-uusapan tungkol sa nakaraan. Magkakilala na tayo ng mahigit 10 taon. Bakit hindi nagbago ang ugali mo? Narinig ko, sa nakaraang reunion ng klase, hindi mo pinatawad ang class president sa pambubuli. Tang Tingting, ikaw ang lihim na lumandi kay Liu Fei noon, tapos iniwan mo rin siya. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, dapat pumunta ka sa bahay niya, hindi rito. At lalong hindi sa harap ko at ng asawa ko. Sa ugali ni Yunchu na ito, marami ka bang pinagdaanan matapos kang magpakasal? Magsalita ka lang, huwag mo akong hawakan. Ano, ayaw mong hawakan kita? Kausapin mo ako, huwag kang dumikit sa akin. Bakit? Ayaw mong hawakan kita? Kayo talagang mga lalaki. Pare-pareho lang, nag-iimbot sa hindi sa inyo. Kung dumating ang araw na mawalan ka ng interes kay Yunchu, pwede kang pumunta sa Tang family anytime para hanapin ako. Paumanhin. Hindi ako magsasawa kay Yunchu. Maari po sana, Miss Tang, na maging disenteng ka. Ikaw. Tang Tingting, epektibo ang galaw mo kay Liu Fei, ngunit hindi ito epektibo kay Xiao. Xiao Fan, pupunta lang ako sa banyo. Samahan mo si Miss Tang. Siguradong matatapos ang misyon. Kung malaman kong may nangyari, ingatan mo ang iyong tenga. Noong nasa eskwelahan pa kami, laging si Shen Yunchu ang sentro ng atensyon. Gusto kong makuha ang lahat ng sa kanya. Gusto kong patunayan na mas magaling ako sa kanya. Si Mr. Xiao pala ay napakaminamahal kay Yunchu. Natural lang yan, dahil kasal na kami. Kaya, Ano kung kasal na kayo? Wala akong pakialam. Bukod pa rito, mas malaki ang impluensya ng aming Tang family kaysa sa Shen family. Kaya kong bigyan ka ng mas magandang material na kondisyon. Ano sa tingin mo? paumanhin. Wala akong interes sa pera. Wala kang interes sa pera? Bakit ka pumasok sa Shen family bilang manugang? Kaya ba... Mahal mo na talaga si Yunchu? Kaya bakit ka pumasok sa pamilya Shen? Ibig sabihin ba, talaga bang mahal mo si Yunchu? Sa pamilya, figura, at itsura, ano ang mas mababa sa akin kaysa kay Shen Yunchu? Kailangan mo ba talaga siya? Binibining Tang, sa buhay, hindi lang sa panlabas na anyo titingin. Gusto ko ang asawa ko kung paano siya. Hindi lang ako interesado sa iyo. Ikaw. Hindi pa ako nakakita ng lalaking hindi natatablan sa akin. Hindi ako maniniwala. Ikaw si Xiao Fan, di ba? Alam mo na si Shen Yunchu ay dumalo sa party na ito para lang makuha ang proyekto ng kooperasyon sa ating Tang Group. Alam mo ba? Alam ko. Anumang kooperasyon ang gusto ng asawa ko, sinusuportahan ko syempre. Sige, paano kung ganito? Samahan mo ako buong gabi at ibibigay ko ang proyekto kay Shen Yunchu. Sasama lang sa iyo buong gabi para ibigay sa kanya? Ganun kadali? Hindi iyan literal na kahulugan ha. Kung ano man ang gawin mo sa akin ngayong gabi, pwede. Binibining Tang, hindi yata maganda iyan. Hindi dapat maging salawahan ng isang lalaki. Ilang lalaki ba ang hindi naghahanap ng iba? Binibining Tang? Lumayo ka na lang sa akin. Allergic ako sa pabango. Walang problema kung allergic sa pabango. Masasanay ka rin sa kakaamoy. Ay, binibining Tang. Naipit ang paa ko. Ay, binibining Tang. Naspray ng paa ko. Xiao Fan, ikaw. Yun, Shu. Kuya Xiao Fan, kahit ano pa ang gusto mo, susundin ko. Ay, wala akong gusto. Umalis ka. Yun, Chu. Nagkakamali ka. Ano ang ikinamali ko? Sa tingin ko ako ang nakakaistorbo sa inyong dalawa, tama? Hindi. Talagang nagkakamali ka. Walang nangyari sa amin. Walang nangyari? Sa tingin mo ba hindi ko nakita ha? Pumunta lang ako sa banyo, pagbalik ko, nakita ko kayong naglalambingan. Ay naku, pakinggan mo ako. Siya ang lumapit, balak ko siyang itulak palayo. Balak itulak palayo? Pero hindi mo pa rin naitulak, hindi ba? Xiao Fan, mali talaga ang pagkakakilala ko sa iyo. Ay naku, mahal, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Ang pagkakamali ko ay... Sa tingin ko gumagawa ka lang ng kasinungalingan para lokohin ako.
Hindi mo talaga alam kung saan ka nagkamali. Ay naku, ako. Kuya Xiaofan, bakit mo itinulak palayo ang tao kanina? Bakit ka nandito? Kuya Xiaofan, nang yakapin mo ako kanina, hindi ka rin ba masaya? Kailan ako naging masaya? Sige. Ipapaubaya ko sa inyo ang lugar. Magsaya kayong muli. Ay, mahal, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw, Kayo. Hindi yata tama na ginagawa niyo iyan sa harap ko? Anong masama doon? Mag-asawa kami? Kayo. Hindi ba maganda na ginagawa ninyo iyan sa harap ko? Anong masama doon? Mag-asawa kami. bitawan mo ako. Kuya Xiaofan, kanina, nang itinulak mo ako, naipilay ang paa ko. Hindi. Huwag kang magkunwari. Hindi ba mabilis kang tumakbo kanina? Ngayon sasabihin mo na ipilay ang paa mo? Hindi ba nagmamadali lang ako kanina? Yun true. Wala talaga akong anumang relasyon kay Kuya Xiaofan. Aksidente lang ang pagyakap. Tang Tingting, tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Alam ko ang iniisip mo. Shen Yun Chu, sasabihin ko sa iyo. Ang pinakakinaiinisan ko ay ang iyong pagiging mayabang. Bakit? Hindi ka na makapagkunwari? Bakit sa eskwelahan, lahat ng tao ay umiikot sa iyo? Nang pumasok sa lipunan, bakit sa mataas na antas ay kumakalat pa rin ang iyong mga gawa? Saan ako? Si Tang Tingting mas mahina kaysa sa iyo. Mula simula, hindi ko gustong maging usap-usapan ng ibang tao. Hindi ako pumunta sa piging ngayong gabi para makipagtalo sa iyo. Huwag kang magpanggap dito, Shen Yun Chu. Sa tingin ko, hindi mo naman talaga gusto si Xiaofan, di ba? Ang magpakasal sa isang manggagawa ay para lang masatisfy ang iyong kayabang. Aray-aray, huwag ka nang mangudyok pa. Ang pagmamahala namin ng asawa ko ay matindi. Tang Tingting, nandito ako ngayon para kausapin kayong pamilya Tang tungkol sa isang kooperasyon. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo ng ganitong walang kuwentang laro. Tang Tingting, dumating ako ngayon para makipag-ugnayan sa inyong pamilya ni Tang. Wala akong oras makipaglalaro sa iyo ng ganyang walang kwentang laro. Sige, basta pumayag ka. Pahiram mo si Kuya Xiaofan para laruin ko ng 2 araw ang kooperasyon namin sa pamilya Tang. Ibibigay ko sa iyo. Hindi, kung makikipag-ugnayan kayo, makipag-ugnayan lang, anong kinalaman ko doon? Manahimik ka. Gusto kong agawin ang lahat ng nasa paligid ni Yun Chu. Sasabihin ko sa'yo, anumang bagay sa paligid ni Yun Chu, wala kang maaagaw ni isa. Ang isang biyenan kay tigas ng loob mo magprotekta ha. Paano, Shen Yun Chu? Papayag ka ba sa kondisyong ito? Basta ipahiram mo siya sa akin ng 2 araw? Kung ganon, ang kooperasyong ito, ipapadala ko sa iyo ang tao. Huwag na. Alam ng buong Su Province na hindi kami magkasundo, pinadala pa rin ng pamilya Tang ang isang tulad mo para makipag-ugnayan? Mukhang ang proyektong ito ay walang gaanong sinseridad. At saka, mas lalo kung hindi gagamitin ang asawa ko bilang puhunan sa transaksyon. Asawa, tara na. Huminto ka? Sasabihin ko sa iyo, nabalitaan ko, ang prinsipe ng Xiao Group ay darating sa Su Province. Ang presidente ng Xiao ay nagpaplanong magtayo ng isang Riverview Villa para ibigay sa kanya. Riverview Villa? Hindi man lang sinabi sa akin ni tita. Baka gusto niya akong bigyan ng sorpresa? Anong kinalaman ng proyekto ng Xiao Group sa akin? Anong kinalaman sa akin ng proyekto ng Xiao Group? Ang Tang family namin nagkataon na may pagkakataong makasali sa bidding na ito. Ngayon, itong pagkakataong ito, itinuturing naming pagsubok para sa Shen family ninyo. Basta maganda ang ipinakita ng Shen family ninyo, mamaya, pwede ko kayong isama para lumahok sa bidding. Iiwanan mo ba ang pagkakataong ito? Kung makakasali tayo sa proyekto ng Xiao Group, ang lakas ng Shen family natin ay tiyak na mas lalakas pa. Shen Yun Chu, tandaan mo, wala nang ibang pagkakataon pagkatapos nito. Sige na, medyo pagod na rin ako ngayon. Bakit hindi tayo magpalit ng lugar para magpahinga at magkwentuhan ng maayos? Ito... Hindi ka sang-ayon? Kung hindi ka pupunta, pwede naman nating pabayaan ang asawa mo na manatili at makipag-usap sa akin tungkol sa kooperasyon, di ba? Ay, isa lang akong manggagawang bukid. Ano ang alam ko sa mga proyekto ng kooperasyon? Hindi ka marunong? Okay lang. Pwede naman kitang turuan ng personal, di ba? Sige, pumapayag akong sumama sa iyo. Sana tuparin mo ang iyong pangako at ibigay sa akin ang kontrata. Sige. Ang pagsuway sa salita ay hindi kailanman ako ang ugali ni Tang Tingting. Asawa ko, tingnan mo ang babaeng ito. Hindi ko rin alam kung ano ang binabalak niya. Huwag na lang tayong pumunta, baka. Mahal, ang proyekto ng Tang family, pwede ko namang hindi tanggapin. Pero ang Xiao Group ang nangungunang kumpanya sa buong Su Province. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, tiyak na makakapagpatatag ang Shen family natin sa Su Province. Ay hindi mahal. Itong proyekto ng kooperasyon ng Xiao Group, gaano man karami ang gusto mo, makukuha ko para sa iyo. Tama na, huwag kang magsalita ng kalokohan. Tingnan natin kung anong kaguluhan ang kayang gawin niya. Sige na, tara na. Shen Yun Chu, hindi ko akalain na pumunta ka pa rin. Ginagawa niyo po ba ito, Binibining Tang? Ito ang Moonlight Club, punong-puno rito ng magagandang babae.
Anong tipo man ang gusto mo ay narito. Naniniwala akong hindi ka pipigilan ni Yunchu. Hi, Yunchu. Tingnan mo itong gwapong lalaki. Pinili ko talaga siya para sa iyo. Ano, gusto mo ba? Tang Ting Ting, kasal na kami ni Xiao Fan. Anong masama sa pagpapakasal? Ang daming batang ginoo sa Su Province, kahit kasal na ay naglalaro pa rin. Anong nakakagulat doon? Tang Ting Ting, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko lang kayong pagmasdan mag-asawa. Bakit kayo nakatunganga pa dyan? Hindi ba kayo pupunta para pagsilbihan ng mga bisita? Maganda, uminom ka ng alak. Kuya, ang ganda ng katawan mo. Paano mo gustong uminom? Para sa akin, kahit anong paraan ay ayos lang. Ang pag-inom ay pag-inom. Huwag kang dumikit sa akin. Tama na. Tang Ting Ting, hindi kami ni Xiao Fan ang iniisip mong klaseng tao at hindi namin kailangan ang ganitong serbisyo. Shen Yunchu, huwag mong baliwalain ang kabaitan ko. Nagbayad sila ng malaking halaga para lang. Pera lang yan, di ba? Ang asawa ko ay maraming pera. Ang pamilya Shen ay isang walang lamang kumpanya. Sabihin mo sa akin, mayaman siya? Sinasabi ko sa iyo, hindi mura ang kanilang presyo. Isang basyo lang naman yung pamilya Shen, ano? Seryoso, may pera ba siya? Sinasabi ko sa iyo, mahal ang presyo nila. Ganun ba? Eh, sapat na ba itong card? Ano? Ito ba yung sinasabing alamat na Unlimited Supreme Gold Card? Kayo? Paanong ikaw manugang lang ng pamilya Shen? May ganitong card? Tungkol sa card na to, baon lang yan na binigay ng misis ko? Kailan naman kita binigyan? Uy, mahal. Hindi mo ba nga ako pinahiram ng isang Maybach? My batch? Gets ko na. Pareho lang pala itong gold card at yung Maybach. Parehong bigay ng tiyahin ni Xiao Fan. Tang Ting Ting, hindi ko inakala. Lahat sa probinsya ng Su sinasabing bagsak na raw ang pamilya Shen. Hindi ko akalaing ganito pa rin kayo kayaman. Nandito kami para pag-usapan ng partnership. Wala kang kinalaman dito. Huwag kang ang nagyayabang dito, bilisan nyo. Itago nyo na ang card na yan. Ako, si Tang Ting Ting, kayang-kaya ko pa tong halaga. Sige, inom tayo. Umupo na kayo, huwag na tumanga. Tang Ting Ting, ano ba talagang gusto mo? Nagmagandang loob lang akong pasayahin kayo, hindi ba't usapang negosyo tayo? Sayang at hindi nyo pinahahalagahan. Inay, gusto ko lang sanang mag-relax kayo. Hindi ba tayo mag-uusap tungkol sa kooperasyon? Sayang at hindi ninyo pinahahalagahan. Nandito na kami ni Xiao Fan sa'yo. Hindi ba dapat pirmahan na ang kontrata? Bakit ka nagmamadali? Ang totoo, matagal nang napag-usapan ng pamilya Tang at ng pamilya Shen. Pero ano? Marami kaming kasosyo sa pamilya Tang. Kaya mahirap akong maggarantiya na makakasali kayo sa bid ng Xiao Group. Tang Ting Ting, niloloko mo ba ako? Ako, si Tang Ting Ting, laging tutupad sa aking salita. Pero kung pahihiramin mo siya sa akin para makipaglaro ng ilang araw, baka pag-isipan ko, at sigurado akong magagarantiyahan kung makakasali kayo sa bid ng Xiao Group. Hindi laruan si Xiao Fan. Paano mo naman siya basta laruin? Wala akong pakialam. Kung hindi mo ibibigay, huwag na nating pag-usapan ang bid. Ikaw? Asawa, huwag mo siyang pansinin. Ano ba ang bidding conference na yan? Hindi ba pakikipagtulungan lang sa Xiao Group? Kahit ilang kontrata na ganyan, kung gusto mo, marami ka niyan. Xiao Fan, anong kayabangan ang sinasabi mo? Alam mo ba kung ano ang Xiao Group? Hindi yan basta-bastang kumpanya. Xiao Fan, huwag kang mag-alala. Hindi kita ipagbibili para sa kapakanan ng pamilya Shen. Tang Ting Ting, asawa ko si Xiao Fan. Kahit nakapakipakinabang ang pakikipagtulungan ng Xiao Group para sa pamilya Shen, hindi ko ipagbibili ang aking asawa para lamang sa tubo. Shen Yunchu, kapag mas ganyan ka, mas nagiinit ako, mga tao. Tang Ting Ting, ano ang gusto mong gawin? Hindi ba't sinabi ninyo na ang kontrata ng Xiao Group? Gusto ninyo kung gaano karami? Sige, patunayan natin ngayon. Kung makapagbigay kayo ng isang kontrata, papayagan ko kayong umalis. Kung hindi ninyo maibigay, ikaw na manugang ng pamilya Shen, hindi ka makakalabas dito ngayon. Tang Ting Ting, hindi rin kami basta-basta na lang papayag. Hindi ka ba natatakot sa ganti ng aming pamilya Shen sa ginagawa mo? Hindi ko binibigyan ng halaga ang pamilya Shen. Tang Ting Ting, hindi nakakapagtaka na gusto mong lumipat ng lugar. Kaya pala para pilitin si Yunchu. Ito ang teritoryo ko. Kung ikaw ay isang dragon, dapat kang yumukod sa akin. Kung ikaw ay isang tigre, dapat kang humiga sa akin. Miss Tang, iniisip mo ba na sa ilang bodyguards mo lang matatakot na kami sa'yo? Sa totoo lang hindi ko naisip na gamitin ang mga bodyguards na yan, kaya pwede ninyong hulaan. Ano pa ang tinago kong alas?
Ano, Liu Fei? Sige, babalik ako kaagad para asikasuhin. Anong nangyari, asawa ko? Kumusta, asawa ko? Si Tang Tingting, hindi ako makapaniwala na nakipagtulungan ka kay Liu Fei. Bakit? Anong problema mo? Total, pinipigilan ko lang kayo dito at ang tiyuhin ni Liu Fei na manager sa Xiao Group, matagal lang kayang daigin ang inyong Shenjia Group. Kasuklam-suklam. Miss Tang, pumayag ako sa iyong mungkahi. Kung alam ko lang ito, hindi na sana nagkaroon ng ganito karaming problema. Xiao Fan, alam mo ba ang sinasabi mo? Mag-asawa tayo. Paano kang pumayag na samahan ng ibang babae? Shen Yunchu, iyan ang karisma. Baka matagal nang nagsawa sa iyo ang asawa mo. Tang Tingting, ano ang pinagsasabi mo? Ang sinabi ko ay pumayag akong ilabas ang kontrata. Pumayag na ilabas ang kontrata. Oo nga, asawa ko. Hindi ba sinabi ni Miss Tang kanina? Hanggat mailabas ko ang kontratang ito, papayagan niya kaming umalis. Di ba, Miss Tang? Hindi ka naman siguro babawi sa sinabi mo? Ano ang pinagsasabi mo? Akala mo ba ang kontrata ng Xiao Group ay madali mo lang makukuha? Tungkol sa kontrata, bakit hindi mo na lang ako samahan ng ilang gabi? Sinisiguro ko na hindi mo nagugustuhing umuwi sa Shen family. Miss Tang, talagang paulit-ulit mo akong binibigla. Paano ninyo pinalaki ang anak ninyong babae sa Tang family na ganyan? Ano ang sinasabi mo? Ikaw? Ay, ano ang ginagawa mo? Paano nyo ba pinalaki ang anak ninyong tulad mo, Pamilya Tang? Anong sinasabi mo? Ikaw? Hoy, anong ginagawa mo? Miss Tang, nagagalit ka na ba agad? Sino ka ba sa tingin mo? Para lang ako magalit? Ayoko lang marinig ang pagyayabang mo dito. Hindi mo ba gustong gawin ito? E di ipipilit ko sa'yo. At gagawin ko ito sa harap ni Shen Yunchu. Tang Tingting, wala ka bang kahihiyan? Naglakas loob kang saktan ako? Tang Tingting, alam kong gusto mong agawin lahat sa akin, pero hindi mo naman kailangang gawin ito sa ganitong paraan, di ba? Shen Yunchu, alam mo ba? Dati, ako ang numero 1 kagandahan sa suprobinsya. Simula nang dumating ka, lahat ng atensyon ay napunta sa'yo. Lahat ng tao pinag-uusapan at ikaw ang sentro ng lahat ng usapan. Ako ang babaeng ipinanganak na may ginto sa bibig. Pati sa bagay na ito. Narinig kong lalahok ka, Shen Yunchu, sa bidding na ito, kaya ayaw ng Pamilya Tang na papuntahin ako. Bakit? Dahil lang dito? Hindi pa ba sapat ang mga ito? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo maibibigay ang kontrata ngayon, walang sino man ang makakaalis. Talaga? Sige. Hoy, Sekretarya He. Palitan ng Pamilya Shen ang kasosyo sa Jiangjing Villa. Oo, dalhin mo agad dito. Ang pakikipagtulungan sa Jiangjing Villa ay binago para sa Pamilyang Shen. Oo, dalhin mo agad. Gusto mo pa ring tumawag para lang ibigay ang proyekto ng Xiao Group sa Pamilyang Shen? Xiao Fan, masyado kang nagbibiro. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Tiyak na dadalhin niya ito. Totoo ba na baliw ka o nagpapanggap lang? Hindi mo ba alam ang posisyon ng Xiao Group? Tumawag ka pa kay Secretary He? Kilala mo ba si Secretary He? Siyempre, kilala ko. Sa TV o sa pahayagan mo siya nakilala, di ba? Nagkataon lang, ang Pamilyang Tang at si Secretary He ay magkakilala. Sumasama ka sa problema. Tinawagan ni Xiao Fan si Secretary He para pumunta rito. Sobrang imposible. Si Secretary He ay napakabusi. Paano siya personal na magdadala ng kontrata? Ang tawag ko, hindi niya pwedeng hindi puntahan. Tang Tingting, ang mga sinasabi mo, lahat ito ay ipararating ko kay Secretary He. Tapos ka na. At kayong Pamilyang Shen ay maghanda ng malibing kasama si Xiao Fan. Ang hindi ko makuha, huwag niyo ring asahan na makukuha. Tang Tingting, nangangahas kang bantaan si Yunchu sa harap ko? Ano ka ba sa tingin mo? Ikaw na isang manggagawa. Akala mo ba talaga nagustuhan kita? Kung hindi dahil kay Shen Yunchu, sa harap ko, wala kang kuwenta. Ikaw na isang manggagawa. Sa tingin mo ba ay gusto kita? Kung hindi dahil kay Shen Yunchu, wala kang silbi sa harapan ko. Mabuti naman kung ganoon, dahil hindi ko rin naman gusto. Mauna na kami. Tumigil ka. Ang isang manugang ng Pamilya Shen, sino siya sa harapan ko? Bakit kayo nakatayo lang? Sige, saktan niyo siya. Tigil. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Para saktan siya? Sekretarya He, talaga bang dumating ka? Ikaw ba ang dalaga ng Pamilya Tang? Ay, ako si Tang Tingting. Sekretarya He, isang karangalan talaga. Naalala mo pa ako. Ha? Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalan ng pagpapahalaga at paghamak sa isang mahalagang tao. Ako? Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalan ng paggalang sa batas sa paghahanap ng away sa publiko. Ako? Ako ang biktima. Biktima?
Ipinatawag ba ni Xiao Fan ang mga taong ito para saktan ang sarili niya? Isang hamak na dalaga lang ng pamilya Tang, bakit napakapanga? Alam mo ba kung sino ang iyong kinalaban? Hindi mo ba alam kung sino ang kinalaban mo? Sino ang kinalaban ko? Secretary He, nagkakamali ka yata? Kung naantala lang ako ng kaunti, kayo ba ay sasalakay na? Secretary He, siya ang manugang ng pamilya Shen. Bago ka dumating, ininsulto ka na niya. Nauna akong disiplinahin siya para sa iyo. Ikaw ang didisiplina sa kanya? Anong karapatan mo para disiplinahin siya? Hindi mo siya kayang kagalitan. Hindi ko kaya? Secretary He, ang pamilya Tang ay laging may magandang relasyon sa Xiao Group. Napakahusay ng aming relasyon. Secretary He, nagkakamali ka yata? Binata, ito ang kontrata para sa proyekto ng Shen Group's Jinjiang Villa. Sige, Secretary He. Maraming salamat sa pagod mo. Tungkulin ko po ito. Xiao Fan, hindi ba ako nananaginip? Talaga bang isang tawag lang ay napapunta mo si Secretary He? At nagdala pa ng kooperasyon mula sa Xiao Group? Asawa ko, sinabi ko na sa iyo, habang nandyan ako, walang mga ngahas na apihin ka. Imposible, tiyak na peke ang kontratang ito. Sinabi na ng punong tanggapan ng Xiao Group, ang proyektong Jiangshan Villa ay idadaan sa open bidding. Paano ito mapupunta sa pamilya Shen? Open bidding? Hindi ba sinabi mo na mahalaga ang pagkakataong magbid at tanging ang pamilya Tang lang ang may karapatan? Ito, Pampublikong pagbid, hindi ba sinabi mong mahalaga ang pagkakataon sa pagbid at ang Tang family lang ang may karapatan? Miss Shen, ang proyekto ng Jiangjing Villa ay hindi pa talaga kumpirmado. Nagbigay lang ng ilang ideya ang CEO sa Tang family. Ang kontrata sa iyo ay isang intent contract lang. Kaya, ang tungkol sa pagbid at karapatan, niloloko lang ako ni Tang Tingting? Sa pagkakaalam ko, wala talagang karapatan sa pagbid. Tang Tingting, napakaduwag mo talaga. Para lang pagtripan ako, nilandi mo pa si Xiao Fan. Nagsinungaling tungkol sa pagbid. At nakipagsabuatan pa kay Liu Fei para pilit kaming iwan dito. ano ngayon? Panigurado? Dahil sa tagal ng pagkaantala ninyo? Ang tiyuhin ni Liu Fei, nasira na niya ang Shen Family Group. Tang Tingting, wala ka na talagang pag-asa. Huwag mag-alala, young master. Ang tiyuhin ni Liu Fei ay naibalik ko na sa kumpanya kanina. Siya rin ang nagselyo ng kontratang ito, kaya hindi na siya magpapakita sa Shen Group. Ano naman kung ibinalik sa kumpanya? Ang tagal ng inantala nyo. Hindi ako naniniwala na may nanggugulo sa kumpanya nyo. Makakapagtrabaho pa ba ng normal ang kumpanya nyo? Miss Shen, gusto mo bang ako na ang umasikaso? Secretary He, malaki na ang tulong niyo sa amin. Hindi na po namin kayo aabalihin. Aayusin ko kaagad ang bagay na ito. Sige. Miss Tang, ikaw ay naglabas ng impormasyong kumpidensyal ng kumpanya ko nang walang pahintulot. Ngayon ay tuluyan kong i-blacklist ang inyong grupo, hindi na magkakaroon ng anumang komersyal na pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Secretary He, alam ko na po ang pagkakamali ko. Patawarin niyo na po ako. Secretary He, alam kong nagkamali ako. Patawarin. Ang taong nagkamali, dapat lang napanagutan ang ginawa niya. Asawa ko, tara na. Hindi ko kayo papayagang umalis. Huminto kayo. Miss Tang, may iba pa kayong utos? Secretary He, nagbibiro lang ako. Kung wala na, aalis na rin ako. Ay, lahat ba ng matutulis na gamit sa bahay ay naitago na? Cloudy, dahil sa kanyang pagiging matigas ang ulo para hindi siya magloko. Ay naku, naitago na. Naitago na. Inay, huwag po kayong mag-alala. Si Cloudy, handa pa siyang pakasalan ng mabahong construction worker na yan. Paano naman niya iisipin na magpapakamatay siya? Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Cloudy, nung kukunin ka ng lolo mo, wala akong ni isang salitang hindi na sinabi. Namatay na ngayon ang lolo mo, nahihirapan ang pamilya Shen, ayaw mo bang tulungan ang pamilya Shen? Ate, alam mo naman na may kakulangan sa pondo ang kumpanya natin, hindi ba? Gusto mo ba talagang pakasalan ng mabahong construction worker na yan at panoorin ang pagbagsak ng pamilya Shen? Ako ang gagawa ng paraan para maresolba ang problema ng kumpanya, pero mamamatay muna ako bago ko pakasanin si Young Master Wang. Maliban kay Young Master Wang, sino pa ang makakatulong sa pamilya Shen? Umasa ka pa ba sa construction worker na yan para humanap ng paraan? Ate, makinig ka naman kay nanay. Gusto mo ba talagang pakasalan ng mabahong construction worker na yan at gawing katatawanan ng pamilya Shen sa buong Jiang Province? Gusto niyo ba talagang itulak ako sa bingit ng kamatayan? Anong nangyayari? Asawa ko, pinipilit ka ba ulit nila? Anong nangyayari? Asawa ko, pinipilit ka na naman ba nila? Xiao Fan, ikaw na mabahong construction worker. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang bumalik? Ma, sinabi ko na hindi ako makikipagdiborsyo kay Xiao Fan at hindi rin ako magpapakasal kay Young Master Wang.
Hindi nga kinamuhian ni Young Master Wang? Nakasal ka na? Naglakas loob ka pang tumanggi? Ano man ang mangyari ngayon, didiborsyohin mo siya. Tapos na ba kayo? Hindi kami magdidiborsyo? Hindi ba't ilang mabahong pera lang naman ang kay Young Master Wang? Ano ba ang ipinagmamalaki niya? Ang kaya niyang ibigay sa iyo, kaya ko ring ibigay. Ikaw na construction worker na bumabaho ang buong katawan, tumahimik ka. Anong yabang ang pinagsasabi mo rito? Bienan, alam kong hindi mo ako gusto dahil ako ay construction worker. Pero ngayon ako ay malaki na ang pinagbago, kaya kong bigyan si Yunchu ng magandang buhay. At kaya ko ring tulungan ang pamilya Shen na malampasan ang kahirapan. Ikaw na mabahong construction worker. Bukod sa pagbubuhat ng semento, ano pa ang kaya mong gawin? Hindi ka man lang tumitingin sa sarili mo. Dati, mahina talaga ako. Pero ngayon, mayaman na ako. Tama na, Xiao Fan, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano rito. Pumayaman ka? Bakit? Binayaran ka na ba ng sweldo mo sa construction site na yung buwan? 3,000 ba o 5,000? Alam mo ba na may utang na 10 milyon ang Shen Family Group? Ano ang gagamitin mo para mabayaran ito? Xiao Fan, huwag ka nang makialam dito. Hindi ba't 10 milyon lang iyon? Dadalhin kita ngayon sa bangko para mag-withdraw ng pera. Alam mo ba kung ilang zero ang mayroon sa 10 milyon? Nagsasalita ka ng napakalaking yabang. Asawa ko, tara na, dadalhin kita para mag-withdraw ng pera. Tingnan mo nga itong mabahong construction worker, ano na naman ang ginagawang palabas? Hayaan mo na siya. Hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nakikita ang patunay. Ngayon, titingnan ko nga itong construction worker na ito. Hanggang kailan pa siya magpapanggap? Ay, hindi ba ang girlfriend mo, si Shueksho, ay nagtatrabaho sa bangko? Anak, tara, tingnan natin siya kung anong pakana ang ginagawa niya. Tara. Hoy, tigil. Saan galing itong mabahong manggagawa? Ang dumi-dumi, umalis ka agad. Ay, siya. Siya ang asawa ko. Ate Yunshu, ikaw, sinasabi mong asawa mo siya? Hindi ako naniwala nang sabihin sa akin ni Haoje. Hindi, Ate Yunshu, nalilito ka na. Siya ay isang mahirap na manggagawa. Hindi siya bagay sa'yo, ah? Ako. Ano kung manggagawa? Nandito ako para kumuha ng pera ngayon. Ako ang customer ninyo. Bakit hindi ninyo agad inasikaso? Pasensya na po, sir. Ang kumpanya po namin ay nag-aasikaso lang ng VIP customers. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Kung kukuha ako ng 10 milyong piso, hindi pa rin ako karapat-dapat? Tama na, Xiao Fan, huwag ka nang manggulo. Umuwi muna tayo. Yunchu, maniwala ka sa akin. May pera talaga ako. Ikaw, isang mahirap na manggagawa lang. Wala kang ni 10 sentimo sa katawan. May gana ka pang magsabing 10 milyong piso? Ginagago mo ba kaming lahat? Bunganga mo ay puro mabahong manggagawa. Ano kung manggagawa? Hindi ba pwedeng magkaroon ng 10 milyong piso ang manggagawa? Hindi ba pwedeng magkaroon ng 10 milyong piso ang isang migrant worker? Kung ayaw mong pagsilbihan ako, tawagin mo ang manager mo. Manager pa namin ang tatawagin? Akala mo ba kung sino ka? Ano? Anong nangyayari? Ang gulo-gulo. Manager itong bastos na migrant worker na to, nanghihingi ng pera. Isa na namang migrant worker na nangongolekta ng utang? Hindi ako nangongolekta ng utang. Kumukuha ako ng pera. Sir, ang may utang po sa inyo ay ang inyong kumpanya. Walang kinalaman ng bangko namin doon. Payo ko sa inyo, huwag na kayong mag-eskandalo dito. Umalis na kayo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kumukuha ako ng pera? Napakaliwanag ng sinabi ko sa'yo. Snow, ihatid mo siya. Ang bangko ninyo talagang naghuhusga ng tao sa panlabas na anyo. Hoy, hindi. Sino ang tinutukoy mo? Mukhang itong 10 milyong piso. Sa ibang bangko ko na lang kukunin. Ano? Kukuha ka ng 10 milyong piso? Ha. Xiao Fan, tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Manager, paumanhin po, hindi na po kami kukuha. Yunchu, maniwala ka sa akin. Hindi kita ipapahiya. Ikaw sige na nga. Hahanap na lang muna ako ng pwedeng makahiram para hindi mapahiya mamaya. Sige. Kung may pera ka, kumuha ka dito. Tatawag lang ako. Sige, umalis ka na rin kaagad. Huwag ka nang magpakahiya dito. Kayo ay mga maliliit na taong sakim. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang ako kukuha ng 10 milyon ngayon. Bibilihin ko pa ang buong bangko ninyo. Ay naku sir, pinapayuhan kitang huwag magbiro. Abalang-abala kami. Huwag ka nang magbiro. Ano, napakamahal ng bangko ninyo, hindi ba? Kung mabibili ba ito, hindi ba malalaman sa pag-swipe ng card? Halika. Ito ang pinakamataas na gintong card na may walang limitasyong pag-swipe na alamat lang. Manager, hindi ba ito ay basurang card lang? Manahimik ka. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Isang taong walang alam. Walang kaalam-alam. Ito ay isang limitado sa buong mundo na pinakamataas na gintong card. Ang mga nagmamay-ari nito ay napakabihira. Nangahas kang saktan ang customer? Ang saktan ka ay magaan pa. Naku, manager. Siya ay isang mahirap na manggagawa lang. Paano magkakaroon ng ganitong pinakamataas na gintong card? Huwag kang magpaloko sa kanya. Dalhin mo rito ang POS machine mo.
Sabi mo peke ang card. Pero peke rin ba ang halaga sa card? Tingnan mo nga ng mabuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang imposible. Hindi pa ako nakakita ng ganyang karaming pera sa buong buhay ko. Ano? Sapat na ba para bilhin ang bangko ninyo? Sir, kagalang-galang na sir. Simula ngayon, ikaw na ang may-ari ng bangko namin. Ano ba, manager? Niloloko ka niya. Tumahimik ka. Bilisan mo at mag-sorry sa aming mahal na bisita. Manager, bakit naman ako magsasorry sa kanya? Saka sinabi na ng boyfriend ko, isa lang siyang mahirap na manggagawa. Kahit na may ganoong karaming pera sa card, paniguradong napulot lang niya iyan o kaya ninakaw. Ayoko maging VIP? At ayoko ring maging mataas na tao. Gusto ko lang na bawat customer na pumupunta rito para mag-withdraw ay makatanggap ng pantay na pagtrato. Yung mga ganyan na minamaliit ang kapwa, ayoko nang makita ulit sa hinaharap. Opo, Yang Shui. Tanggal ka na. Hindi ka na kailangan pumasok bukas. Manager, mahirap lang akong nakahanap ng trabaho. Manager, nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon, please. Manager. Hoy, manager! Manager, nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon, manager. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, manager. Ano po ang apelido ninyo, sir? Para mapakuha ko kaagad ng pera. Ako si Xiao. Xiao? Mayroon kayong Supreme Golden Card. Ibig sabihin, mula kay Xiao ng Jiang Province. Kayo ba ang batang master ng pamilya Xiao ng Jiang Province? Sige na, sige na, sige na. Hindi mahalaga ang aking pagkatao. Bilisan ninyo at kunin ang pera. Oho, mabuti. Opo. Xiao Fan, tama na. Sa tingin ko, ngayon ay hindi mo kayang ilabas ang 10 milyong ito. Bilisan mo at hiwalayan mo ang aking anak. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, hindi ko babawasan ni 1 sentimo ang 10 milyong ito para sa inyo. Xiao Fan, sa tingin ko ay nalulung ka na sa pagyayabang, hindi ba? Ang mga lalaking walang kakayahan ay lalong mahilig magmalaki. Kung makakakuha ka ng 1 milyong piso ngayon, luluhod ako kaagad at tatawagin kang lolo. Sige, apo ko. Ikaw ba ay nangangati na? Tama na. Howji, kahit papaano, hipag mo pa rin siya. Hindi ko kinikilala ang ganitong hipag na manggagawa. Ma, bilisan mo na at paghiwalayin mo na sila. Huwag mong hayaang mainip siyang Master Wang. Xiao Fan, kung hindi mo mailabas ang 10 milyong piso ngayon, dapat kang makipaghiwalay kay Yun Chu. Kailangan mong hiwalayan si Yun Chu. Ma, 1 milyong piso yon. Araw-araw nagbubuhat ng semento si Xiao Fan sa construction site. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Huwag niyo na siyang pilitin. Isang manggagawa lang siya at gusto niyang magpanggap na mayaman? Sasama sa pamilyang Shen? Oo nga, ang pamilyang Shen ay isang prestihiyosong pamilya. Ikaw na isang manggagawa, ay gusto mo kaming habulin? Huwag kang mag-alala sa 10 milyong piso kung gusto ni Yun Chu. Kahit 100 milyong piso ay kaya kong ibigay. Sa tingin ko nasanay ka na sa pagyayabang, di ba? Ang susunod mong sasabihin, hindi ako interesado sa pera? Ito ang kasunduan sa diborsyo. Bilisan mo at pirmahan. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Kasunduan sa diborsyo? Ma, di ba sinabi ko na? Hindi ko hihiwalayan si Xiao Fan. Huwag niyo na akong pilitin. Ang mga magulang ang nagdedesisyon. Ngayon, kailangan mong hiwalayan ang walang kwentang ito at pakasalan si Wang Xiao. Hindi ako magpapakasal. Huwag niyo na akong pilitin. Sumasagot ka na ngayon. Ano ang ginagawa mo? Bakit ganyan kayong mga pamilya? Pinipilit niyo ang anak niyo na magpakasal sa hindi niya mahal? Binebenta mo ang anak mo para sa kapakanan mo? Ipinagbibili mo ang anak mo para sa pera? Xiao Fan, sino ka para makipag-usap ng ganyan sa nanay ko? Si Shen Yunchu ay aming kinupkup lang. Inialagaan namin siya ng mahigit 20 taon. Dapat lang na magbigay siya ng kontribusyon para sa pamilyang Shen. Kung gayon, dahil sa pera, ay pinipilit ninyo ang anak ninyo magpakasal sa ibang tao, hindi ba? Sasabihin ko sa inyo, hanggat nandito ako, huwag na huwag ninyo siyang pilitin. Xiao Fan, ikaw. Yunchu, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang sino man ang aapi sa iyo. Ano ang gusto ninyong gawin sa harap ng maraming tao? Si Young Master Wang ay napakayaman at makapangyarihan. Ang pagpapakasal ni Yun Chu kay Young Master Wang ay isang malaking kapalaran para sa kanya. Isa ka lamang manggagawang nagbubuhat ng bato sa konstruksyon. Walang kinabukasan si Yun Chu sa piling mo. Dapat kanyang diborsiyuhin. Isang pamilyang Wang lang naman, hindi ba? Ang lahat ng kayang ibigay ni Wang Li, kaya ko ring ibigay. At higit pa ng 100 o 1000 beses. Hoy! Sino ang tumawag sa pangalan ko? Ay, Tita Shen, kanina lang, sino ang kinaiinisan mo? Ay, bakit ang ganda ng bahay na ito? Nandito pala kayo, Young Master Wang. Ikaw talaga, magaling ka magsalita. Talagang marunong kang bumuka. Anong nangyari kay Manang Shen kanina, bakit ang tindi ng galit? Naku, Junior Wang, napakagaling ng pagdating mo. Wala na, itong bastos na manggagawang bukid, patuloy na nanggugulo sa amin ni Yun Chu, at hinahayaan pa siya ni Yun Chu. Nakakainis talaga. Naku, Manang Shen, dahil sa walang kwentang ito, nagkasakit ka pa. Hindi sulit. Junior Wang, ito ang usaping pampamilya ko. Wala kang kinalaman dito. Paano ka nakikipag-usap kay Junior Wang? Mag-sorry ka agad. Naku, Manang Shen, ayos lang. Si Yun Chu ay palaging prangka. Iyan lang ang gusto ko sa kanya. Hindi ako magagalit sa anumang sabihin niya.
Ate, tignan mo. Saan ka pa makakahanap ng lalaking kasing ganda ni Junior Wang? Kahit maghanap ka pa ng matagal, hindi mo mahahanap. Hiwalayan mo na agad ang walang kwentang ito. Yunchu, baka may hawak na sikreto itong lalaki na ginagamit niya para takutin kang huwag makipaghiwalay? Junior Wang, ito ang usaping pampamilya ko. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Sa mga ganitong walang hiya, ako ang magaling. Yung lalaki, si Xiao Fan ka ba? Nabalitaan kong isa kang manggagawang bukid? Ikaw, Wang Li, hindi pa nga kita hinahanap. Ikaw na mismo ang lumapit. May dating. Alam mo ba kung paano sanayin ng aso? Kailangan itong saktan. Kung hindi susunod, saktan hanggang sa sumunod. Sinasabi ko sa iyo, pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo ngayon. Kapag hindi sumunod, bugbugin hanggang sa sumunod. Sinasabi ko sa iyo, pirmahan mo na ang divorce agreement ngayon at huwag ka nang magpapakita sa tabi ni Yunchu dahil ngayon, siya ang babae ko. Wang Xiao, tama na. Ate, baliw ka na ba? Hindi ako makikipagdiborsyo kay Xiao Fan. Maari na po kayong umalis. Yunchu, si Wang Xiao ay isang taong may mataas na katayuan. Itong si Xiao Fan, isa lang siyang construction worker. Sino man ay alam kung ano ang pipiliin. Ngayon, kailangan mong makipagdiborsyo at magpakasal kay Wang Xiao. Mabuti, ang ikawalo ng susunod na buwan ay isang magandang araw. Yunchu, huwag kang mag-alala. Sa araw na iyon, siguradong ipagdiriwang ko sa iyo ang isang engrandeng kasalan. Wang Li, si Yunchu ang asawa ko. Ano ang iniiingay mo dyan? Pangalan ni Wang Xiao. Basta-basta mo lang bang matatawag? Isang Wang Li lang? Hindi ko man lang pinapansin. Ma, tingnan mo itong manugang na lalong nagiging mayabang. Siguradong sanay na siya sa pagpapalambing ni ate. Yunchu, hindi ako nagtatanong sa iyo ngayon. Kundi, ipinapaalam ko sa iyo. Kung hindi ka makikipagdiborsyo, tatanggihan ko ang iyong karapatan sa mana ng pamilya. Ang karapatan sa mana ay ibinigay sa akin ng lolo. Bakit mo ito tatanggihan? Dahil sa ngayon, ako ang pangunahing ginang at tagapamahala ng pamilya Shen. Kahit ikaw pa ang pangunahing ginang, sasabihin ko ulit, hindi makikipagdiborsyo ang asawa ko. Wala ngang pera para sa bigay kaya? Anong karapatan mo para mag-eskandalo rito? Anong karapatan mong mag-ingay dito? Si Tia Shen, hayaan mo akong turuan itong walang silbing tamad. Agawan ako ng babae, hinahanap mo ang kamatayan. Tigil! Sino ka ba? Ako ang manager ng bangko na ito. Kumuha ng pera? Ate, sa tingin ko, kinuha mo na lahat ng pera sa passbook, hindi ba? Papuntahin ang mga tao at dalhin dito ang 10 milyong kay Ginoong Xiao. Ginoo, ito ang iyong 10 milyon? Mayroon pa po ba kayong ipag-uutos? Wala na muna, pwede ka nang umalis. Nanay B, ang 10 milyong gusto mo. Hindi naman kay Xiao Fan ang gold card, pero talagang naglabas ng 10 milyon ang bank manager. Wow! Totoo ba talagang 10 milyon ito? Xiao Fan, isa ka lang ordinaryong manggagawa. Saan ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Paano nangyari iyan? Malinaw na sinuri ko na ang lahat ng ari-arian mo. Saan mo nakuha ang 10 milyon? Nanay B, ang galing mo talagang magplano. Sigurado ka bang nasuri mo na ang lahat ng ari-arian ko? Sigurado ka bang na-check mo na lahat ng ari-arian ko? Ito, Ma, sabi mo noon kapag nagbigay si Xiao Fan ng 10 milyon, hindi mo kami pipiliting maghiwalay. Ngayon gusto mo nang magbago ng isip? sige, pag-usapan na lang natin ang diborsyo mamaya. Tita Shen, ito ba ang ibig mong sabihin noong pumayag kang ipakasal sa akin si Yunchu ngayon? Master Wang, ito, Niloloko mo ba ako? Kapag gusto mong magpakasal ka at kapag ayaw mo hindi? Anong gusto mong gawin? Xiao Fan, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Magdiborsyo ka na ngayon din? Kung di baka matapos kang mawalan ng kamay o paa at itapon palabas ng pamilya Shen, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Wang Li, pinapayuhan kitang huwag kang magsisisi. Magsisisi? Hindi ko alam kung paano isulat ang salitang pagsisisi. Ngayon naglakas loob kang takutin ako? Naniniwala ka bang magpapadala ako ng tao para itapon ka sa ilog at ipapakain sa isda? Master Wang, ikaw. Shen Yunchu, huwag kang magpapakita ng kawalang galang. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na makipag-usap sa asawa ko ng ganyan? Xiao Fan, nabaliw ka na ba? Naglakas loob kang sipain si Master Wang. Xiao Fan, anong ginagawa mo? Naglakas loob kang sipain ako. Hindi lang ako naglakas loob na sipain ka, naglakas loob din akong saktan ka. Ha? Ikaw? Anong ikaw? Minamaliit mo ba ang mga manggagawa? Ngayon, hayaan mong turuan kitang mabuti bilang isang manggagawa kung paano maging isang tao. Ngayon, hahayaan ko ang isang construction worker na tulad ko na turuan ka ng husto kung paano maging isang tao. Xiao Fan, nawala ka na ba sa sarili? Pati ba si Young Master Wang ay ginawa mo pang saktan? Xiao Fan, kung hindi mo pa rin bibitawan si Young Master Wang, huwag ka nang umasang makabalik sa pamilya Shen. Xiao Fan, huwag kang padalos-dalos. Aray ko. Ngayon, alam mo na ang takot? Nasaan na ang yabang mo kanina? Bata, may lakas ka ng loob na saktan ako? Maniniwala ka ba kung papatayin kita sa pamamagitan ng aking mga tauhan? Hoy! Bilisan ninyo, dalhin ninyo ang mga tauhan at mga gamit. Bilisan ninyo, papuntahin ninyo sila. Sige, dito lang ako naghihintay. Kahit padalhin mo ang buong pamilya Wang.
Hindi ako matatakot. Naku, may lakas siyang loob na saktan ako. Bata, may kakayahan ka rin. Habang may oras pa, bilisan mo at langhapin ang hangin ng mundong ito. Magsalita ka pa ng marami. Young Master Wang, ang kasal ay tungkol sa pagmamahalan ng dalawang tao. Ang isang pilit na relasyon ay hindi magtatagal. Kami ni Xiaofan ay tunay na nagmamahalan at ang aming pag-ibig ay matibay pa sa ginto. Sana ay patawarin mo kami. Kasalanan! Shen Yunchu! Gusto mo bang pabagsakin ang pamilya Shen bago ka masaya? Shen Yunchu, kayo at ang Shen family at ang Xiao Group, hindi ba may isang kooperasyon pa kayo na hindi pa natatapos? Ako ang business manager ng Xiao Group. Ako ang manager ng business department ng Xiao Group. Isang salita ko lang, malalapastangan ko na ang kontrata. Xiao si Yunchu at Xiao Group ay may connection pa rin. Ang kontratang gusto niya ay makukuha ko rin para sa kanya. Talagang imposible yan. Xiaofan, may sira ba ang ulo mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Xiaofan, kung dahil sa iyo ay makagalit mo ang Xiao Group at hindi makukuha ang kontrata, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Matutulungan ng pamilya Shen na makuha ang kontrata ng Xiao Group? Ba? Hindi ka naniniwala, di ba? Hoy, Sekretarya He, ang kooperasyon kontrata ng Xiao Group at pamilya Shen. Pirmahan mo agad at dalhin dito. Ang Xiao Group ay isang nangungunang kumpanya sa industriya na kumalat sa buong mundo. Sa tingin mo, sa isang tawag mo lang, ayos na ang kontrata? Huwag kang mangangarap ng gising. Xiaofan, sa tingin ko, may sira na talaga ang ulo mo. Si Batang Ginoong Wang ay ilang taon nang tinatangkang kunin para sa aming pamilya. Pero hindi niya nakuha, ikaw na isang manggagawa. Paano mo makukuha yon? Tsaka alisin mo si Wang Li sa business department. Hahaha. Tanggalin ako? Ito ang pinakanakakatawang biro na narinig ko. Talaga bang sa tingin mo, ikaw ang may-ari ng Xiao Group? Kalokohan. Yunchu, kahit binigay niya ang bigay kaya, sa ugali niya, tiyak na magdadala lang siya ng gulo sa pamilya Shen natin. Mas mabuting maghiwalay na lang kayo agad. Mas mabuti pa kung maghiwalay na kayo. Xiaofan, ang ginawa mo ngayon ay nakakadismaya. Mahal? Pati ba ikaw ay hindi na rin naniniwala sa akin? Xiaofan, sinaktan mo ako at naglakas loob ka pang sabihin na tatanggalin mo ako sa trabaho. Paulit-ulit mo akong ininsulto. Sa tingin ko ngayon, sa Jiang Province, sino pa ang mangangalaga sa iyo? Sige, saktan mo. Ano? Natanggal ako? Ano? Anong nangyari kay Young Master Wang? Paano nagawa ni Xiaofan yon? Bakit ang Xiao Group? Paano nila ako matatanggal sa trabaho? Ngayon, naniniwala ka na. Sanay naisip mo ito noon pa bago mo ginawa ang lahat ng ito. Baka nagkamali lang si Young Master Wang? Ang proseso ng pagtatanggal sa Xiao Group ay napakakomplikado. Paano ka natanggal sa isang tawag lang? Tama. Young Master Wang, ikaw ay miyembro rin ng Wang Group. Ano man ang mangyari, bibigyan kayo ng Xiao Group ng respeto. Paano kanila matatanggal ng ganyan? May punto ka. Tama. Akala ko maloloko mo ako, Xiaofan, ha? Peke ang tawag na yan, may pinag-utusan ka lang. Peke? Ah, Wang Li. Talaga bang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya? Kailangan pa bang dumating ang kontrata bago mo matanggap ang katotohanan? Yes ka. Talaga bang manloloko mo ako, bata? Sa tingin ko, ikaw ay isang walang dudang manloloko. Yunchu, pinakasalan mo ang manlolokong ito, ikaw. Ito, Ate, hindi ka naman siguro naniniwala sa kanya, di ba? ang isang tawag lang, Xiaofan, talagang malayo sa katotohanan ang kontrata. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kahit ang 10 milyong dote ay inilabas ko, ang kontratang ito ay kaya ko ring ilabas. Pero ang 10 milyong iyon ay hindi sa iyo. Paano mo kaya? Ah, tama nga. Alam ko na. Ikaw ay isang mahirap na manggagawa. Paano mo makukuha ang 10 milyong iyon? Kung gayon, ang mga sinabi ko kanina ay walang bisa. Ah, Yunchu, bilisan mo at pirmahan ang divorce agreement sa akin. Manloloko nga talaga. Nangaasar ka sa akin, di ba? Mga tao baliin ang kanyang mga binti. Tigil. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob gumalaw. Kalihimhi? Anong kalihimhi? Payo ko sa'yo, huwag kang mangyalam. Tumahimik ka. Manahimik ka. Ito ba ang Chief Secretary ng Xiao Group? Chief Secretary ng Xiao Group? Secretary He, ano po ba ang sadya ninyo ngayon dito? Ang sampal na ito ay para sa iyong kakulangan sa pagtingin, sa pagtatangka mong saktan ang isang taong may mataas na posisyon. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalang-galang sa batas, sa paggawa mo ng kaguluhan sa publiko. Secretary He, inosente po ako. Inosente? Nakita ko mismo kanina na handa kang manakit. Kinukwestiyon mo ba ako? Hindi po. Dahil sa pamilya Wang, palalampasin ko ito sa pagkakataong ito. Umalis ka na. Opo. Tara na. Xiaofan, humanda ka. Kayong buong pamilya, humanda kayo. Patay, ma. Anong gagawin natin? Sa pagkakataong ito, sinasaktan talaga natin si Young Master Wang. Xiaofan, tingnan mo ang ginawa mo. Isang maliit na banta mula sa isang ordinaryong Young Master Wang. Tinakot na kayo ng ganito. Naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan? Kung hindi dahil sa pagpapanggap mo na ikaw ang tumawag sa Xiao Group, pupunta ba si Secretary He? Secretary He, napilitan lang din si Xiaofan na magpanggap na taga Xiao Group. Si Xiaofan ay napilitan lang kaya siya nagkunwaring taga Xiao Group.
pakiusap, huwag niyo po siyang parusahan. Hahaha, sino ang nagsabing parurusahan namin siya? Kung ganun, kalihimhi, bakit po kayo narito? Ah, alam ko na. Ang gintong card na yan ay ninakaw niya. Ay, ano ba ang pinagsasabi mo? Dumating ako para maghatid ng kontrata. Maghahatid ng kontrata. Tama, ito ang dating kontrata ng kooperasyon sa pagitan ng Xiao Group at Shen Group. Kontrata mula sa Xiao Group? Kalihimhi, hindi naman siguro kayo nagbibiro, di ba? Hindi ako nagbibiro. Ang kontrata ay nabigyan na ng konsesyon, naghihintay na lang para sa inyong pirma. Xiao Fan, kalihimhe, itong kontrata, hindi kaya nagkataon lang na dumating ito dahil sa tawag mo? Napakamapagbalat kayo ng pamilya Shen. Hindi ko dapat ipaalam sa kanila ang relasyon ko sa Xiao Group. Itong kontrata, naayos na ito, nagkataon lang na ngayon ito ipinadala. Walang kinalaman kay Ginoong Xiao. Ah, alam ko na. Sinabi ko na nga ba? Itong pulubi na manggagawang bukid, paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking kakayahan? Paano magkakaroon ng ganoong kakayahan? Sige, tapos na ang usapan. Sekretarya He, may iba pa ba? Xiao Fan, hindi na pinansin ng Xiao Group ang tawag mo. Ibig sabihin ay mapagbigay lang sila. Wala ka man lang bang pasasalamat? Naku, hindi po. Dahil naihatid na ang kontrata, mauna na po akong umalis. Dahil nakuha na ang kooperasyon ng Xiao Group, Xiao Fan, pansamantala kitang palalampasin. Haoje, umuwi na tayo? Xiao Fan, sasabihin ko sa'yo, ang maging manugang namin ay hindi ganoon kadali. Maghintay ka. Mababawi ko rin ang karapatan sa pamana balang araw. Tara na rin. Sige. Ay teka lang, sasagutin ko lang ang tawag. Ah, sakto may kailangan din ako sa kumpanya. Ikaw na lang muna ang umuwi. Sige, umalis ka na. Xiao Fan, Ay, Tia, bakit ngayon ka lang dumating? maganda ang suot mo ngayon. Dahil binili iyan ng asawa ko, syempre maganda. Matagal ko nang narinig kay Sekretarya He na nagpakasal ka na. Bakit hindi mo man lang sinabi sa tiya mo na nagpakasal ka para makapagbigay ako ng regalo sa kasal mo? Ay, umasawa ako sa pamilya ng asawa ko, kaya hindi ko na lang sinabi sa pamilya. Umasawa sa pamilya ng asawa? Anong pamilya ng mayaman? Paano naglakas loob na maging manugang ang isang prinsipe ng pamilya Xiao? Paano mo maiisip na payagan ng isang prinsipe ng Xiao family na magpakasal at manirahan sa bahay ng asawa? Ah, wag mo na akong tuksuhin, tita. Sige na po, Tita. Ano po ba ang kailangan nyo sa akin? Pumasok muna tayo sa hotel bago natin pag-usapan. Sige po. Si Xiao Fan na walang kwenta, bakit may kasamang babae? Sandali. Hello, Ma? Hulaan niyo po kung ano ang nakita ko. Sabihin mo na kaagad, abala ang mama mo. Parang may sinundan si Xiao Fan na babae papasok sa Haoje Hotel. Sigurado kang hindi ka nagkamali? Sigurado, si Xiao Fan talaga yon. Duda ako na may ginagawang kalokohan siya sa likod ng ate ko. Sige, wag mo munang sabihin sa ate mo, papunta na ako. Sige po. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Ang pagpapakasal lang at pagtira sa bahay ng asawa. Kailangan ba talagang gawing big deal? Noong una akala ko nagbibiro ka lang, hindi ko inakala na totoo pala. Kung ang balitang ito ay makarating sa tainga ng mga matatanda sa Xiao family, hindi ba magkakagulo? Masaya lang ako, hindi ba sapat iyon? Ano ba ang pakialam nila? Halika, tumayo ka at ulitin mo sa akin. Ay, nagkamali ako. Hindi na ako magsasalita. Sige na, malaki ka na ngayon, at kayang-kaya mo na. Hindi mo na ako pinapakinggan, hindi ba? Hindi mo na ba ako pinakikinggan? Siguro ngayon ang buong isip mo ay nakatutok lang sa asawa mo, hindi ba na walang nakikinig sa akin kundi siya? Ay, anong sinasabi mo? Hindi, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Narinig kong nagtatrabaho ka bilang construction worker sa Shen Group? Opo. Pero tingnan mo, nagkaroon na nga ako ng mga muscles. Maraming kang pinagdaanan, hindi ba? Tita, wala naman po. Nagtatry lang po ako ng buhay. Tulad nga ng kasabihan, kailangan talagang maranasan ng mga lalaki ang hirap. Bastos na bata, wala ba tayong sariling negosyo sa Jiang Province? Bakit ka pa nagpakalayo-layo? Kung hindi ikaw ang magtitiis, sino ang magtitiis? Nandito ako para sabihin sa'yo, pwede mong gamitin ang gold card kahit kailan mo gusto, hindi naman natin problema ang kaunting pera. Ikaw naman, sundin mo lang ako, magtrabaho ka bilang general manager sa Xiao Group. Na naunawaan ko na. Xiao Fan, ikaw ang dugo ng angkan ng Xiao. Balang araw, ang ari-arian ng ating angkan ng Xiao, malaki man o maliit ay magiging sa iyo. Hindi ka pwedeng magtiis ng kahihiyan sa labas. Alam ko na. Huwag mo na akong intindihin. Bakit parang nanay ko rin kayo? Hello, ako. Pucha. Ay naku, tita. Hindi na po ako bata. Ay hello. Hindi naman tayo nag-order ng room service, di ba? Ganito po kasi. Dahil po VIP customers namin kayo, kaya inutusan po ako ng manager para dalhan kayo ng pagkain at red wine. Hindi ba at ang hotel ng Haoje ay sarili nating negosyo? Baka naman ang manager na yan. Gusto kang suyuin. Naku po. Ang pinakamataas na 5-star hotel sa lalawigan ng Jiang, pag-aari pala ng babaeng ito,
Kaya pala humihingi si Xiao Fan ng sustento. Sige na, pumasok ka na. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Xiao Fan, magpahinga ka lang dito. Babalik ako sa kumpanya. Kung aalis ito, hindi ba't malulugi sila ng nanay ko kung dumating sila? Sige. Ay, Pasensya na, pasensya na. Anong ginagawa mo? hayaan mo na. Damit lang naman yan. Ay, ate, okay lang. Magkano man ang damit na yan, babayaran ko. Ate? Hindi. Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na yan? Kakayanin mo bang bayaran yan? Sige na. Ang damit na ito ay 10 hanggang 100,000 lang. Sulit ba na magalit ka ng ganyan? Servidor, tinawag mo akong ate kanina, di ba? Sige, ang damit na ito, hindi mo na kailangang bayaran. Salamat ate, salamat ate, salamat ate, salamat ate. Tawagan mo si Sekretaryo He. Sabihin mo magdala siya ng damit para sa akin. Maliligo muna ako. Ay? Grabe, mahigit 100,000 hindi pa mahalaga. Gaano ba kayaman ito? Bakit hindi namin narinig na may ganitong kayaman sa probinsya ng Jiang ang pamilya Shen? Shen Haoje. Ay, sinong Shen Haoje? Ako, hindi ako. Naglilihim ka pa rin. Bakit hindi pa dumarating ang nanay ko? Hindi ba matagal na naming tinawagan sila? Ano ang ginagawa mo rito? Ikaw pa ang magtatanong sa akin. Ako nga ang magtatanong sa iyo. Ano ang ginagawa mo rito? Ako? Xiao Fan, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Ako? Ano bang nangyari sa akin? Yung babae kanina ang may-ari ng hotel na ito, di ba? Siguro? Tama nga ang hinala ko. Talagang naglolo ko ka sa labas ng palihim sa ate ko. Shen Haoje, ang daldal mo talaga. Bakit? Hindi ba't nagloloko ka sa labas ng palihim sa ate ko? Gawain mo? Sige, magpatuloy ka sa paggawa. Bakit? Mali ba? Ang ate ko ay napag-usapan ng masama dahil sa iyo. Para lang sa iyo ang ate ko ay nagdusa ng maraming kritisismo. Pero ikaw naman, ginamit mo ang pera ng aming pamilya Shen. Sa labas ay nagpa-party ka kung saan-saan at nagsasaya sa luho. Kapag muli kang nagsinungaling, maniniwala ka ba kung sabihin kong hindi kita palalampasin? Ano? Gusto mo akong saktan? Halika, saktan mo ako. Dito mo ako saktan. Patayin mo na lang ako. Okay lang kahit patayin mo ako. Dahil paparating na ang nanay ko. Ano? Hindi pa pwedeng malantad ang pagkatao ko. Kung makilala nila si tita, tapos na. Ay, takot ka na no? Huli na para magsisi. Umalis ka agad sa hotel ngayon din. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na paalisin ang anak ko sa hotel, ha? Ma, dumating ka rin sa wakas. Sino ang babaeng sinasabi mo? Ay, naliligo pa ang babaeng iyon ngayon. Kanina ko lang sila nakita na magkayakap at patuloy pa rin siyang tumatanggi. Xiao Fan, ganyan mo ba tratuhin si Yunchu? Ma, hinala ko, galing din sa babaeng iyon ng gold card. Tiyak na nagtataksil siya. Tatawagan ko ang ate ko ngayon. Hello ate, nagtataksil si Xiao Fan. Sa Marriott Hotel 301. Hindi nakakapagtaka na naging napakabilis niya magbigay ng dote. Xiao Fan, ano pa ang masasabi mo? Kung sasabihin ko, ang taong iyon, hindi ganoon. Ang iniisip ninyo, maniniwala ka ba? Para lang makipagkita sa kabit, nagdamit ka pa ng ganyan. Bienan, mag-ingat po kayo sa mga salita ninyo. Hindi ganoon ang mayroong kami. Wala akong pakialam sa relasyon niyo ng babaeng yon. Naparito ako ngayon para sabihin sa iyo, ikaw ang manugang na lalaki ng pamilyang Shen. Kayang-kaya kitang paalisin sa pamilyang Shen sa isang salita ko lang. Pero ano? Kapag kinumbinsi mo lang si Yunchu na ibigay ang mana, papayagan kitang manatili sa pamilyang Shen. Mana niya yon, galing sa lolo niya. Anong dahilan ko para kumbinsihin siya? Mukhang mahal na mahal mo talaga si Yunchu. Hindi ko lang alam kung makita ni Yunchu ang eksenang ito, gaano pa katotoo ang kabutihan mo. Ay, kayo ba ay? Mabuti. Ang ganda. Ang ganda talaga. Hindi ba may nangyari? Xiao Fan, ang dami mo talagang kalokohan ha? Biyanan po ba kayo ni Xiao Fan? Pasensya na po sa abala. Ay, bakit nakatayo? Umupo kayo. Ay, wag na kaming umupo. Pagkatapos naming mag-usap, hindi na namin aabalahin ang mahalagang usapan ninyo ng aming manugang. Ha? Hindi ko naguguluhin ang mahalagang bagay ninyo ng aming manugang, ha? Ha? Natapos na kami ni Xiao Fan sa aming mahalagang usapan. Aba, kung may kailangan kayo, bilang nakatatanda, pwede ko pa rin siyang desisyonan. Nakatatanda? Hindi ba halata? 4 na po na ako. 4 na po? Xiao Fan, ang gulo mo namang maglaro. Xiao Fan, ito ba ang sinasabi mong pinapahalagahan mo si Yunchu? Kasi po, baka nagkakamali lang po kayo? Nagkakamali? Ito ba ang tinatawag na pagkakamali? Ang mga saksi at ebidensya ay nandito na. Bihira ang ganda ng ate ko. Pero hindi pa rin ito sapat sa'yo? Ikaw talaga? Ano ba ang sinasabi ninyo? Kung gayon, diretsahin ko na. Wala akong pakialam sa relasyon ninyo ni Xiao Fan. Ngayon na si Xiao Fan ay manugang na ng aming pamilya Shen. Kami, ang pamilya Shen, ang mananagot sa kanyang mga pagkakamali. Nagkamali si Xiao Fan? Alam na alam mo sa sarili mo. Magkano ang gusto mo? Kung tama ang presyo, pwede pa nating pag-usapan. Hindi magkano. Magkano ba ang sasabihin? Hindi ko papayagang makipagkita ka kay Xiao Fan. Xiao Fan, sasabihin ko sa'yo, ang kondisyon ko para tulungan kang ayusin ang problema ngayon ay ang kumbinsihin mo si Yunchu na isuko ang karapatan sa mana. Bienan, nagkakamali po talaga kayo. Tiyahin ko po siya. Ayaw ninyo akong makipagkita kay Xiao Fan. Saan sa mundo may ganyang kalokohan? Kung gayon, ano ang gusto mong mangyari? 1 milyon? Hindi ito tungkol sa pera. Dagdag pa ang dote ni Xiao Fan, 2 milyon. Xiao Fan, ito ba ang pamilya na pinasukan mo bilang manugang?
Xiaofan, ito ba ang pamilyang pinasukan mo bilang manugang? Ang sobra-sobrang kasakiman ay makakasama sa iyo. Pinapayuhan kitang, huwag kang maging walang utang na loob at saktan ang pamilya Shen. Kahit ikaw pa ang may-ari ng hotel na ito, wala kang magandang kahihinatnan. Ay, gusto kong makita kung anong kakayahan mo. Ngayon lang ako nakakita ng kabit na ganyan kakapal ang mukha. Bia? Hindi siya kabit? Tita ko talaga siya? Tita? Baka naman naglalaro kayo ng Yang Guo at Xiaolong, no? Ikaw, Shen Haoje? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, maniniwala ka ba? Hindi ako magiging magalang sa'yo? oh, Shen din ang apelido mo? Mukhang nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan dito. Formal akong magpapakilala, ako ang tita ni Xiaofan. Mukhang handa na ang sinabi mong iyan, hindi ba? Xiaofan, sasabihin ko sa iyo, ito lang ang pagkakataon mo. Alinman sa kumbinsihin mo si Yunchu na isuko ang karapatan sa mana o masisira ang iyong pangalan at reputasyon, ikaw ang pumili. Inabantaan mo si Xiaofan? Binabantaan kita. Walang galang. Kayong pamilya Shen ay masyado nang lumalaki ang ulo, hindi ba? Bia, talagang nagkakamali ka? Kami ng tita ko ay nandito lang para pag-usapan ng trabaho. Pag-usapan ng trabaho? Pag-usapan ng trabaho sa hotel? Xiaofan, ikaw ba ang magsasagot nito o ako? Kung si tita ang magsasagot nito, kung si tita ang lulutas nito, hindi ba't ang buong Shen family ay sisikat mula sa Jiang Province? Tita, ako na po. Hello, Secretary He? Haoji Hotel 301, dalhan mo ako ng isang set ng damit, 10 minuto. Ano? Gusto mo pang tumawag ng panlabas na tulong? Alam mo ba ang katayuan ng aming Shen family sa Jiang Province? Nilalandi mo ang may asawang lalaki? At hindi ka nahihiya? Sumasagasa ka pa ng ganyan? Dahil ikaw ang biyana ni Xiaofan, hindi na kita papansinin. Huwag kang lumabis. Lumabis? Sino ang humingi ng malaki? Ayaw tanggapin ang 2 Itong hotel mo? Hindi kaya ito nakuha sa pamamagitan ng maruming paraan? Binatukan kita dahil sa pagiging bulgar. Ang inyong matandang Master Xiao, sa harap ko, hindi siya naglakas loob na maging ganoon kawalang galang. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong katapangan? Bakit mo sinasaktan ng nanay ko? Naglakas loob ka pa ring saktan ako? Sisiguraduhin kong hindi ka makakatakas sa buong Jiang Province? Sa pamamagitan ng eksenang ito ngayon, nalaman ko na kung gaano kalaki ang pagdurusang dinanas ni Xiaofan sa inyong pamilya. Kung hindi ko kayo tuturuan ng leksyon ngayon, hindi ninyo bibigyan ng pagpapahalaga si Xiaofan sa hinaharap. Tigil. Tigilan mo. Xiaofan, hinahayaan mong saktan ng babaeng ito ang nanay ko. Yunchu, tiyahin ko siya. Tiyahin? Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Naglalaro lang sila ng kung anong role-playing game. Sobrang bastos talaga. Xiaofan, ganyan mo ginagamit ang passbook na ibinigay ko sa iyo? Hindi, Yunchu. Tiyahin ko talaga siya. Maniniwala ka sa akin. Maniniwala sa iyo? Nang pumasok ako, aatakihin na niya ang nanay ko, samantalang ikaw naman ay nakatayo lang at nanonood. Paano pa ako maniniwala sa iyo? Yunchu, ito ba ang manugang na inuwi mo sa pamilya Shen? Nang babae na nga, hinahayaan pa niyang saktan ako ng kabit niya? Sobrang walang respeto at walang kinatatakutan. Uulitin ko, hindi siya kabit. Naiintindihan ko. Kayo pala ang tunay na nagmamahalan. Ako pala ang kabit. Tama ba? Yunchu, nakita mo na ba kung anong klaseng tao si Xiaofan? Ate, bakit pa mag-aaksaya ng oras? Mag-divorce ka na. Ang lalaking ganyan ay hindi... Sumasang-ayon din ako. Xiaofan, ang pagpapakasal mo sa isang pamilyang magulo at baluktot, hindi ako sumasang-ayon. Xiaofan, noon ay hindi ko nakita kung anong klaseng tao ka. Akala ko ay hindi ka natatakot sa kapangyarihan at handang ipagtanggol ako, pero mayroon ka na pala talagang minamahal na babae. Kaya pala matagal ka na palang may babaeng mahal mo at napakayaman pa niya, kaya pala hindi ka takot sa nanay ko, ni sa pamilyang Wang. Ate, baka yung gold card na yon, galing din sa babaeng yan. Ako ang nagbigay ng gold card na yan. Bakit? Bilang nakatatanda. Hindi naman siguro kalabisan na magbigay ng munting regalo sa nakababata, di ba? Gawing pangbati pa ang isang World Limited na Supreme Gold Card. Hindi ba masyado namang mabigat ang pagmamalasakit mo bilang nakatatanda? Yunchu, bakit ganyan ka makipag-usap sa tiyahin ko? Xiaofan, akala mo ba wala ng tao sa pamilyang Shen? Kaya ang yabang-yabang mo, paano ka ba makapagsasalita ng ganyan sa ate ko? Yunchu, noon patutol na ako na pumasok siya sa pamilya natin. Pero hindi ka nakinig. Ngayon, ano na ang nangyari? Xiaofan, maghiwalay na tayo. Hindi. Yunchu, ikaw ang nagpilit na magpakasal tayo noon? Ngayon sasabihin mo na lang na maghihiwalay tayo? Ipapadala ko sa iyo ang papeles ng diborsyo. Hindi mo na kailangang bumalik sa pamilyang Shen. Ate, hahayaan mo na lang ba siyang makatakas? Samantalang nagloko siya sa harap ng lahat. Xiaofan, ganyan mo ba sasaktan ang puso ng anak ko? Hindi papayag ang pamilyang Shen na matapos ito ng ganun-ganun lang. Hindi kami sumuko ang pamilyang Shen. Gusto kong makita kung anong kaya ng pamilyang Shen nyo. Yunchu, ano pa ang gusto mong gawin ko para lang maniwala ka sa akin? Lumuhod ka kaagad at humingi ng tawad sa ate ko. Luluhod lang? Di ba mayaman ka? Xiaofan, dahil pinagalit mo ang pamilyang Shen, magbayad ka? 50 milyon? Binan, huwag ka namang agresibo. Magbayad ka kaagad at lumuhod sa akin. Sino ang pinapaluho nyo? Ang lakas ng loob nyo. Sekretarya He. Boss Xiao, ito ang damit nyo. Sekretarya He, ito po ay aming usaping pampamilya. Pakiusap, huwag po kayong makialam. Ang gulo ninyo.
kumalat na sa buong hotel ng Haoji. Gusto niyo pa bang kumalat sa buong lalawigan ng Jiang? Sekretarya He, nahuli ko si Xiao Fan na nagtataksil. Hindi pa ba ako pwedeng makipagdiborsyo sa kanya? Wala akong pakialam sa pamilyang Shen ninyo at kay Ginoong Xiao. Pero alam niyo ba kung sino ang pinagalit niyo ngayon? Sino ang pinagalit namin? Hindi ba isang matandang babae lang na maganda ang alaga? Hindi ba't isang matandang babae lang na nag-aalaga ng sarili? Siya ang presidente ng Xiao Group namin. Ano? Siya pala ang Xiao Group CEO, Xiao? Imposible. Kung siya ang CEO, paano siya makikisama kay Xiao Fan? Sabi ko na, nandito ako para makipag-usap tungkol sa trabaho. Pero ayaw ninyong maniwala. Xiao Fan, siya ba yung sinasabi mong kaibigan na nagtatrabaho sa Xiao Group? Ito, yung... Aray, Sekretarya He. Kung alam lang namin na siya ang Xiao Group CEO, Xiao, hindi namin siya sasaktan. Sekretarya He, tingin mo ba may pag-asa pa to? Bago pa magalit si CEO Xiao, umalis na kayo agad. Ay, oo, aalis na kami agad. Tara. Kayo namang dalawa, magpapaalam na rin ako. Xiao Fan, tita mo ba talaga siya? Yun, Chu. Mula ngayon, hindi ko nahahayaan na saktan ka ng kahit sino. Lahat ng gusto mo ay maibibigay ko.